Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang banda ng Red Ogres na umaatake sa isang bayan. Nangangamba ang mga tao sa takot, at habang papalapit ang mga halimaw, makikita ang isang dragon na lumilipad sa itaas. Isang tao sa likod ng dragon ang umaawit, at daan-daang papel na talisman ang bumaba sa mga ogres. Isang talisman ang huminto sa harap ng bawat ogre, at mayroong isang mapang wasak na hanay ng mga pagsabog, na sumisira maging sa isang bahagi ng bayan. Ang isa sa mga ogres ay nakaligtas, ngunit ito ay kinakain ng dragon sa isang kagat. Nalaman natin na ito ang pinakamalakas na exorcist sa mundo, na naghangad na maging pinakadakila. Ngunit ang paghahanap niya ng kapangyarihan ay nagbunsod sa Imperial Court na matakot sa kanya, at sa huli, ipinagkanulo nila siya, pinadala pa nga ang kanyang paboritong disipulo para kalabanan siya. Sa kanyang mga huling sandali, nais niyang maging mas tuso siya, ipinahayag ang kanyang lihim na reincarnation spell, at nanunumpa na gagawin ang mga bagay na mas mahusay sa kanyang susunod na buhay. Nakilala natin ng isang batang lalaki na nagngangalang Seika, sa gitna ng isang magic circle. Ang kanyang ama ay nagsasagawa ng isang ritual upang suriin ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala sa mga elemental na bato ang lumiwanag, ibig sabihin ay wala siyang mahiwagang kapangyarihan, at ang kanyang kapatid na si Gray, ay tinutuya siya sa pagiging isang kahihiyan. Nalaman natin na isinilang siyang muli sa isang bagong mundo, kung saan ang mahika ay ganap na naiiba sa kanyang nakaraang spiritual arts. Sa kabila ng walang mana, nararamdaman niya ang malaking espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nakita natin si Seika, habang kumukuha siya ng ilang dahon. Ang papel ay masyadong mahal, kaya siya ay lumikha ng shikigami mula sa mga dahon sa halip. Ang mga dahon ay nagbabago, ang iba ay nagiging daga, at ang iba naman ay mga uwak. Biglang lumapit ang kanyang kapatid na si Gray, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Mababa ang tingin sa kanya ng kanyang kapatid, nagbabantang susuntukan siya, ngunit ipinagtanggol siya ng mga uwak ni Seika. Ang kanilang nakatatandang kapatid na si Luft ay sumugod at pinalayas ang mga uwak. Nang mapansin na walang galos si Seika, medyo naghinala siya, ngunit kinuha si Gray para magamot. Nakikita natin na si Seika ay natututo tungkol sa kanyang bagong mundo sa kanyang sarili. Siya daw ay anak ng isang mistress na nagbibigay sa kanya ng mas mababang katayuan, kaya siya ay karaniwang hindi pinapansin sa bahay. Nakikita natin siyang nagsusumikap, habang gumagawa siya ng sarili niyang papel, at sa wakas ay nagawa na rin niya ang kanyang papel na talisman. May kumatok sa kanya sa pinto, at nakilala natin ang isang batang maid na nagngangalang Effa, na ibinalik ang kanyang jacket, na itinapon ng kanyang kapatid. Pinasok sila ni Gray sa pangungutya, sinabihan si Effa na bumalik sa trabaho, at ipinagmamalaki na pupunta siya sa Imperial Magic Academy. Habang siya ay nagyayabang, nagpakita ang kanilang ama, na nagsasabing kailangan nilang bumalik sa kanilang pagsasanay. Bago sila umalis, hiniling ni Seika na sumama sa kanila. Nakikita natin si Luft habang inilalabas niya ang kanyang spell, lumilikha ng talam ng hangin, at sumasabog sa isang malaking bato. Ipinakita rin ni Gray ang kanyang mahika, nagpaputok ng bowl ang apoy sa target. Ipinagmamalaki ni Gray ang kanyang sarili, at pinangahasan si Seika na subukan ito, sa paniniwalang walang kapangyarihan si Seika. Nag-aatubili na kinuha ni Seika ang wand. Sa isang banda, ayaw niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa lalong madaling panahon, ngunit sa kabilang banda, nagpasya siya na ang isang pagpapakita ng puwersa ay maaaring makahadlang sa kanyang kapatid na magpatuloy sa panggigipit sa kanya. Gamit ang kanyang spiritual arts, nagpaputok siya ng blue fireball, na ganap na sumisira sa target. Ang pamilya ay natigilan sa kanyang kapangyarihan, at ang katotohanan siya ay nagpahayag ng kanyang spell ng walang incantation. Sinubukan ni Gray na kumuha ng kredito, na sinasabing ito ang kanyang natitirang kapangyarihan sa wand, ngunit kinikilala ng kanilang ama ang mga kakayahan ni Seika sa unang pagkakataon. Tinanong ni Seika kung maaari rin siyang mag-aral ng mahika, ngunit tumanggi ang kanyang ama, at sinabing ito ay walang kabuluhan. Dahil wala pang tao na ipinanganak na walang magic na naging matagumpay. Gayunpaman, binibigyan niya si Seika ng isang tutor, na nagbibigay sa kanya ng access sa mga libro, at ginugugol ni Seika ang lahat ng kanyang oras sa pagsisikap na matuto ng higit patungkol sa magic, na nag-espiya rin sa mga aralin ng kanyang kapatid upang makasabay. Sa paglipas ng mga taon, sa wakas ay natapos ni Seika ang kanyang talisman. Nalaman natin na sa kanyang nakaraan, natatalo niya ang mga demonyo at huhulihin sila, sineselyuhan sila sa ibang dimensyon upang tawagin anumang oras. Naniniwala siya na kahit sa mundong ito, kaya niyang ipatawag ang kanyang mga lingkod. Bilang isang pagsubok, sinubukan niyang tawagan ang kanyang pinakatapat na demonyo. May lumabas na pinto, at lumabas ang isang batang babae. Hindi siya lubos na nakikilala ni Seika,
ngunit ang batang babae ay tumalon sa kanya, sa tuwa na muling makasama siya. Ang batang babae ay ipinakilala bilang Yuki, at iminumungkahi niya na ang kanyang hitsura ay iba dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas mababa kaysa sa nakaraan. Natutuwa si Seika na naging matagumpay ito, at iniisip ni Yuki kung paano niya ito matutulungan. Sinabi sa kanya ni Seika na ito ay pagsubok lamang, at hindi siya dapat makita ng iba. Nag-transform si Yuki sa isang maliit na lobo, na sinasabing siya ay nagsasawa na sa ibang dimensyon, at iginiit na manatili sa kanya. Kinabukasan, nakita natin si Gray habang sinisigawan niya si F dahil sa binuhusan siya ng tubig. Ngunit ang kanyang tono ay nagbabago, at nagmumungkahi siya na maaari itong makahanap ng isang paraan upang makabawi sa kanya. Lumapit si Seika para iligtas siya, sinabing may negosyo siya kay Eva. Naiinis ang kanyang kapatid sa kanya, sinusubukan siyang suntukin, ngunit madaling pinigilan siya ni Seika, at ang kanyang kapatid ay lumayas. Nagpasalamat sa kanya si Eva, at nagtapos sa pag-akay sa kanya sa labas, na ipinakita sa kanya ang isang nasugatan na kuneho. Nag-iisip siya kung maililigtas nila ito, at sinabihan siya ni Seika na tumalikod para makapag-focus siya. Kumuha siya ng buhok sa nilalang, at gamit ang kanyang talisman, matagumpay niyang napagaling ito. Sinusuri ni Eva ang kanyang mga talento, at nakikita ni Seika na siya ay espesyal din. Kinabahan si Eva, ngunit masasabi ni Seika na nakikita niya ang mga espiritu ng mga hayop. Pagkarinig na nakikita rin niya ang mga espiritu, ipinahayag niya na talagang nakikita niya ang mga elemental na espiritu. Ngunit kakaiba siya na ang mga espiritong iyon ay tila aktibong umiiwas sa kanya. Tinanong niya si Eva kung maaari niyang utusan ang mga espiritong ito, at naalala niya ang isang beses na dinadala ng wind spirits ang kanyang labada, ngunit sinigawan niya sila, at tila sila ay umalis. Napag-aralan ang kakayahang ito sa kanyang nakaraan, nakikita ni Seika ang potensyal ni Eva, at nag-aalok na turuan siya tungkol sa mahika. Sinabi ni Eva na wala siyang mana para gumamit ng mahika, ngunit sinubukan ni Seika na turuan siya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng apoy ng kaluluwa, at pagsasabi sa kanya na palayasin ito. Sinubukan niyang hilingin ito ng maayos at wala siyang swerte, ngunit sa huli ay napunta siya sa galit, iginiit na mawala ito, at ang apoy ay naglaho. Bagamat mahina siya, nakikita ni Seika na magiging mahusay siyang kakampi sa hinaharap. Nagiging magkaibigan sila, at palihim na nagsasanay ng magkasama paminsan-minsan. Patuloy silang nagsasanay sa susunod na taon, sa lahat ng panahon. Sa ika-12 na kaarawan ni Seika, walang selebrasyon gaya ng dati, at wala rin ang kanyang ama. Sinisikap niyang huwag itong makaabala sa kanya, at nakakagulat na lumapit sa kanya ang kanyang mga kapatid na may mga espadang kahoy. Si Gray, gaya ng dati, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang hindi pagiging karapat-dapat, at sinabi sa kanya na ang tanging pagpipilian niya sa buhay ay ang sumali sa army. Paglilinaw ni Luft, at sinabing gusto nilang tulungan siyang matutunan kung paano lumaban gamit ang isang espada. Bigla silang binalaan ng mga katulong na may isang halimaw na patungo sa bahay, at wala ang kanilang ama. Nararamdaman ni Seika na paparating na ito. Tulad ng nakikita natin sa kagubatan, ang ulo ng isang higanteng eldernote ay umuusbong. Si Gray ay tumakbo ng takot na takot, at sinabi ni Luft sa lahat na humanap ng kaligtasan, ngunit si Seika ay nagtungo sa labas. At nakita natin na ang halimaw ay nag-target kay Eva. Nagmamadaling tumulong si Seika, ngunit habang umaatake ang halimaw, naitaboy ito ng apoy. Si Seika ay humanga na nagawa ni Eva na utusan ang apoy, at siya ay nagpapatuloy upang akitin ang halimaw palayo sa bahay. Bumaling ito sa kanya habang ang lahat ay nakatingin sa takot, ngunit gamit ang kanyang spiritual arts, pinaputok niya ang isang putok ng lason sa mukha nito. Bumagsak ang halimaw, ganap na na-disable ng lason, at naghanda si Seika na paamuin ito. Ang lahat ay namangha sa nagawa, na natalo ang eldernote sa isang pag-atake, at pinalakpakan nila ang kanyang tagumpay. Tumingon siya at kumaway, natutuwa na sa wakas ay tila pinahahalagahan siya ng kanyang pamilya, at umaasa siyang ito na ang simula ng buhay na pinangarap niya. Siya ay may isang kapistahan na inihanda para sa kanya sa unang pagkakataon, at ang kanyang ama ay binabati siya sa kanyang tagumpay, na sinasabi na kahit na ang mga veteranong adventurer ay mahahanap ang halimaw na mahirap harapin. Nag-aalok ang kanyang ama na gantimpalaan siya, kaya hiniling sa kanya ni Seika na payagan siyang mag-aral ng magic sa Royal Academy. Iniisip ng kanyang ama kung paano siya palaging masigasig na nag-aaral ng magic sa kanyang sarili, at sumasang-ayon sa kahilingan. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang ama na kahit na sila ay mga maharlika, kailangan pa rin niyang ipasa ang entrance exam sa sarili niyang merito. Ipinagpatuloy ni Seika na humiling para kay Eva na dumalo rin sa akademya, bilang kanyang attendant,
na gustong panatilihin ang kanyang natatanging kakayahan. Natarante si Effa nang marinig ito, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ito ay walang kabuluhan, dahil walang magic si Effa, kaya nagpa siya si Seika na ipakita ang kanilang pagsasanay. Ibinigay niya kay Effa ang kanyang wand na nagtuturo sa kanya na mag-utos ng maraming spirit flames hanggat kaya niya, at magpanggap na nag-cast ng flame note. Siya ay nag-uutos sa apoy, at sumusunod sa kanyang tagubilin, na nagpaputok ng isang kahangahangang putok. Nagulat si Gray na gumamit siya ng intermediate magic, at tinanggap din ng kanilang ama si Effa. Tinutulan ni Gray ang desisyon ng kanyang ama, at sinabing ito ay isang paglabag sa tradisyon na magpadala ng dalawang magkapatid sa parehong landas patungo sa akademya. Sumang-ayon dito ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na sa halip ay sasali siya sa Imperial Army, dahil palagi niyang nilalaro ang kanyang espada sa halip na pagbutihin ang kanyang mahika sa paglipas ng mga taon. Hindi ito matanggap ni Gray at hinamon niya si Seika sa isang duel, para makita kung sino ang makapasok sa akademya. Sinubukan silang pigilan ng kanilang ina, ngunit tinanggap ni Seika ang tunggalian, at nagpa siya ang kanilang ama na magaganap ang kanilang tunggalian sa umaga. Bumalik sa kanyang silid, lumitaw si Yuki, nagkomento sa drama. May kumatok sa pinto, at binisita siya ni Luft. Binabati siya ng kanyang kapatid na late birthday, at binigyan pa siya ng regalo. Dahil palagi siyang nag-aaral ng masigasig, ang regalo ay isang panulat na gawa sa salamin. Nagpatuloy ang kanyang kapatid na humingi ng paumanhin sa pagiging malayo sa kanya, ngunit natutuwa siyang naging isang mabuting binata. Hiniling niya sa kanya na maging mabait kay Gray sa kanilang tunggalian, at hiniling ang kanyang swerte sa academy. Nang maglaon ng gabing iyon, bumukas ang bintana ni Seika, at hiniling ni Gray ang kanilang tunggalian. Hindi na siya makapaghintay ng umaga, at ayaw niyang sundin ang mga alituntunin ng kanilang ama. Sinabi niya na pinalad lang si Seika na may lumitaw na halimaw, at sinuwerte siyang talunin ito. Pag-atake ni Gray gamit ang kanyang flame note, nilamon si Seika ng apoy, na nagpapakitang maaari rin siyang gumamit ng intermediate magic, ngunit wala itong epekto sa kanya. Sinundan ito ni Gray ng kanyang wind lance, ngunit napahinto ito ng isang harang. Si Seika ay naglabas ng papel na talisman, at si Gray ay patuloy na umaatake nang hindi nagtagumpay. Inutusan ni Seika si Gray na huwag gumalaw, at siya ay naging ganap na tumigil. Pinisil ni Seika ang braso ng talisman, dahilan para maramdaman ni Gray ang parehong sakit. Nalilito si Gray tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sa huli ay napilitang sumuko. Siya ay nahimatay, at si Yuki ay nag-iisip kung ito ay matalino na hayaan siyang makita ang kanyang kapangyarihan at mabuhay, ngunit sinabi ni Seika na nangako siya kay Luft na siya ay magiging mabait. Bumalik sa isipan ni Seika si Gray na tinawag siyang swerte, ngunit lumalabas na bahagi ito ng kanyang plano. Nakita natin na 6 na buwan bago nito, ipinatawag ni Seika ang isang dambuhalang Cyclops na pinangalanang Nudo. Sa kabila ng hitsura nito, natutuwa itong mapaglengkuran siyang muli, at ipinagmamalaki ni Yuki na siya ang unang ipinatawag. Sa pagsasaliksik sa mga halimaw sa lugar, inatasan ni Seika ang Cyclops na palayasin ang Eldernut sa bundok. Habang pinupuntahan niya ang kanyang kapatid, nagtataka si Yuki kung bakit hindi niya ipinakikita ang kanyang tunay na kapangyarihan, na tinatawag na mahina ang mga tao sa mundong ito. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na ito ay ang mga pakana ng mahihina, na nauwi sa pagpatay sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi na niya muling gagawin ang parehong pagkakamali. Maya-maya, naghanda sina Seika at Effa na umalis papuntang academy. Ipinapasa ni Luft ang mga salita ng kanilang ama, sinabihan si Seika na mag-aral ng mabuti, at si Effa na alagaan siya. Umalis ang dalawa, at habang nasa daan, binigyan ni Seika si Effa ng kwintas. Tuwang-tuwa siya sa pagtanggap nito, at sinabi niya sa kanya na ito ay mga mana stones, na tutulong sa kanya na makuha ang elemental spirits. Nasasabik sila sa kanilang bagong pakikipagsapalaran, ngunit si Seika ay nagsimulang makaramdam ng sakit, tinamaan ng sakit sa paggalaw, nagkakaroon ng problema sa mga karwahe kahit sa kanyang nakaraang buhay. Nagsisimula siyang gumaan ang pakiramdam, habang papalapit sila sa Academy City, isang kuta na nakatuon sa pagtataguyod ng mahiwagang kahusayan. Pagbalik sa kanilang tahanan, nakita ng kanyang ama na malapit nang dumating si Seika sa academy. Naaalala niya ang 12 taon na ang nakakaraan, noong unang dumating si Seika. Isang babae ang nagpakita sa kanyang pintuan at nawala matapos ibigay ang kanyang anak. Nalaman natin na si Seika ay talagang anak ng kanyang kapatid na si Gilbert, na naging isang adventurer pagkatapos ng pag-aaral sa akademya, ngunit nawalan sila ng komunikasyon nang pumasok ang kanyang kapatid sa lupain ng impyerno.
Ang itim na buhok at mata ni Seika ay bihira sa bansang ito, at nagsimula siyang gumamit ng mahika noong siya ay 1 taon pa lamang, na naging sanhi ng paglayo ni Luffy sa kanya, at si Gray ay naging pagalit. Matapos malaman na wala siyang mana, palagi niyang alam na may kakaiba kay Seika. Dahil alam niyang mayroong isang bagay sa loob niya na maaaring hayaan siyang maging isang bayani, o maging isang Panginoon ng kasamaan, masama ang pakiramdam niya sa pagpapadala kay Gray sa army, ngunit nadama niya na masyadong mapanganib na ipadala si Seika doon. Sa halip, nagpasya siyang ipadala si Seika sa akademya, sa pag-asang ito ay magiging isang mas magandang lugar para alagaan siya. Dumating sina Seika at Effa, at nakarating sila sa kanilang silid. Nagulat si Effa na may kahinaan talaga siya. Sinabi sa kanya ni Seika na ang kanyang silid ay katabi, at siya ay tila bigo, na nagmumungkahi na siya ay manatili sa kanya magdamag, dahil siya ang kanyang amo ngayon. Maling pakahulugan ito ni Seika bilang pananatili para sa hapunan, at sinabing nawalan siya ng gana sa biyahe. Bagamat nabigo, umalis si Effa para maghanap ng makakain. Ngayon si Yuki, sinabing wala siyang ideya tungkol sa mga babae, at itinuro na si Effa ay umiibig sa kanya, maging ginagamit ang kanyang posisyon bilang kanyang alipin sa kanyang kalamangan, at si Seika ay naiwang hindi makapaniwala. Nang maglaon, ginalugad ng dalawa ang lungsod, ngunit nakaramdam si Seika ng kakaibang enerhiya. Nagpatuloy sila sa pagpaparehistro para sa entrance exam, at nang ihayag ni Seika na siya ay mula sa isang maharlika na pamilya, lahat ng tao sa paligid ay napapansin. Ipinakilala ni Effa ang sarili bilang kanyang alipin, na ikinagulat ng iba. May magic tool na sumusukat sa mana, at ipinapakitang may kaugnayan si Effa sa hangin at apoy. Nang turn na ni Seika, walang nangyayari, at nataranta ang babae. Inihayag ni Seika na wala siyang mana, at sinabi sa kanya ng babae na maaari pa rin siyang magparehistro. Nagsimulang magtsismisan ng ibang mga estudyante, nakakapasok daw ito dahil sa pamilya niya. Nagalit si Effa nang marinig ito, hindi sinasadyang tumagas ang kanyang apoy. Tumigil ang chismis habang may kumpiyansa na dumaan na babae. Alam ni Seika na may kakaiba sa kanya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Amyo. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa device, nagliliwanag ito ng isang nakakasilaw na malawak na liwanag, ibig sabihin ay mayroon siyang malakas na affinity sa lahat ng 4 na elemento. Lahat ay namangha nang makita ito, at tinawag siya ni Seika. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagtigil sa chismis, ngunit sinabi niyang hindi niya ito sinusubukang tulungan siya, na sinasabing talagang naiinis siya sa kanya, sa pag-aakalang nakapasok siya ng walang anumang mahika, at sinabing haadlang lang siya sa kanilang daan. Ngunit si Seika, kinikilala siya bilang kanyang mahalagang alagad mula sa kabilang mundo. Bagamat medyo iba ang itsura nito, masasabi niyang siya iyon. Kumuha sila ng entrance exam, at nag-aalala si Effa sa kanyang nagawa, ngunit sinabi ni Seika sa kanya na makakabawi siya sa practical exam. Sa panahon ng praktikal, ipinapaliwanag ng examiner na may mga target na nakaset up para sa bawat isa sa iba't ibang elemento, at ang kanilang marka ay ang kabuuan ng lahat ng mga target na kanilang natamaan. Ang mga mag-aaral ay nagpatuloy sa pag-awit ng kanilang mga spell at pagpapaputok sa mga target, ngunit si Seika ay hindi humanga sa kanilang mga pagtatangka. Dumating ito sa turn ni Effa, at ginagamit niya ang kanyang Flame Note spell, na lumilikha ng napakalaking apoy, at naging sanhi pa ng pagsunog ng target na may resistant sa apoy. Nagulat ang lahat na gumamit siya ng intermediate magic ng walang incantation. Nagpapatuloy si Effa sa susunod na target, gamit ang kanyang Windland spell, na ganap na sumisira sa target. Humingi siya ng paumanhin para sa pinsala, at siya ay kinakabahan pa rin tungkol sa pagpasa, ngunit si Seika ay namangha na siya ay gumagamit ng magic, at sinabi niya sa kanya na siya ay nagsasanay sa kanyang sarili, para maaari niyang sorpresahin siya. Nang makita ang kanyang paghusay, si Seika ay nagsimulang maluha. Si Seika ay tinawag para sa kanyang turn, at ang iba ay nagchichismis tungkol sa kanya na walang mana, ngunit pinaputok ni Seika ang kanyang fireball, at nabigla sila sa kanyang asul na apoy. Lumipat si Seika sa Earth target gamit ang kanyang kaalaman sa spiritual arts, sinisira niya ang granite target sa pamamagitan ng paggawa nito sa isang kristal. Nataranta ang examiner, iniisip kung anong spell ang ginamit niya, ngunit mabilis na lumipat si Seika sa water target. Gamit ang isa sa kanyang mga talisman, ginagamit niya ang kanyang frozen arts, na gumagawa ng tubig, na ginawa niyang glacier. Naiwang gulat na gulat ang lahat, at iniisip ni Seika kung nasobrahan niya ito. Pagkatapos ng pagsusulit, ang mga nagsusuri ay naiwang hindi makapaniwala, lalo na't si Effa ay nasusukat na may mahinang mahika, at si Seika ay sigurado na walang mana. Pinag-uusapan nila ang lahat ng pambihirang estudyante, at nakita natin na mas mahusay ang pagganap ni Amyo, ganap na sinisira ang lahat ng 6 na target.
Iniisip nila na maaari pa nga siyang maging bayani na sinasabi ng mga alamat na lilitaw kapag nabuhay na muli ang hari ng demonyo. Pagkalipas ng ilang araw, naipost ang mga resulta ng pagsusulit, at nag-aalala si Effa na mabigo. Natagpuan ni Seika ang kanyang sarili sa ikatlong pwesto, at iniisip niya kung sino ang makakatalo sa kanya. Nasa pangalawang pwesto pala si Effa, at hindi makapaniwala si Seika na natalo niya ito. Nakita nilang nauna si Amio, at napahanga si Effa sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha nila ang kanilang mga liham ng pagtanggap, at tumungo sila sa akademya para sa seremonya ng pagtanggap. Nag-aalala si Effa na hindi sila magkakasama, dahil magkakahiwalay sila ng dorm, ngunit sinabihan siya ni Seika na huwag mag-alala. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, at tinanong niya si Effa kung may nakikita siyang mga espiritu. Ibinunyag ni Effa na mayroong isang bilang ng mga dark spirit, at pumunta si Seika upang mag-imbestiga. Nakahanap sila ng isang malaking magic circle, at pakiramdam nila ay may kakaiba. Ngunit dahil nasa akademya ito, nagpasya silang iwanan ito, ngunit iniwan ni Seika ang ilan sa kanyang mga talisman. Sa loob ng Academy Hall, may handaan para sa mga estudyante, at hindi maiwasan ni Seika na kumuha ng pagkain. Nagsimulang magbigay ng commencement speech si Amio bilang kinatawan ng mag-aaral, ngunit habang nagsasalita siya, may pakiramdam si Seika, habang pinapagana ang magic circle. Naramdaman niyang may paparating, at biglang bumukas ang mga pinto, at may ilang lesser demons na lumitaw. Nataranta ang mga estudyante at tumakbo. Nakita ni Seika na parang may hinahanap ang mga demonyo. May ilan na nananatili at lumalaban, ngunit nakikita ni Seika kung gaano sila kahina. Lumapit ang isa sa mga demonyo, at naghahanda si Seika na pumasok, ngunit naputol ang demonyo at pumasok si Amio. Ginamit niya ang kanyang windlance sa demonyo, at nakipaglaban ito, ngunit napansin ni Seika na may kakaiba. Tumingin siya sa paligid gamit ang kanyang mga talisman, at nakita niya ang caster sa tabi ng bilog. Binalaan niya si Effa na manatiling ligtas, at nawala, nag-iwan lamang ng isang talisman. Nilapitan ni Seika ang demonyo sa kagubatan, sinusubukang kausapin ito, ngunit tinawag siyang tanga ng demonyo dahil sa paghamon sa kanya. Nagpatawag siya ng ilan pang lesser demons, pinapunta sila sa pag-atake, ngunit agad na dinurog ni Seika ang dalawa sa kanila, at natrap pa, at nahuli ang pangatlo. Ang demonyo ay humanga, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Golgal-Ios, ang metal demon. Inaatake ni Seika gamit ang kanyang talisman, ngunit sinisira ito ng demonyo. Nagulat si Seika nang makita nito ang kanyang hindi nakikitang mga talisman, at sinubukan nitong muli gamit ang higit pang mga talisman, ngunit naharang din sila. Naglabas ang demonyo ng isang talim na madaling naiwasan ni Seika. Ngunit bigla itong muling lumitaw, at napagtanto niyang ang demonyo ay maaaring mag-teleport ng mga blades. Ang demonyo ay maaari ding magpaputok, at habang si Seika ay tumatalon upang umiwas, ang demonyo ay lumitaw sa kanyang likuran, pinutol siya, at siya ay nawala ng isa sa kanyang mga braso. Nang maalala na may hinahanap ang mga demonyo, tinanong ni Seika kung ano ang hinahanap niya, at ipinahayag ng demonyo na hinahanap niya ang bayani. Sinabi ni Seika na ang bayani ay isang alamat lamang, ngunit iginiit ng demonyo na ito ay totoo, na sinasabi na ang mga taon ng kapayapaan ay naging sanhi ng pagkalimot ng mga tao, at isipin na lamang ito bilang isang alamat. Inihayag niya na nakatanggap siya ng orakulo 12 taon na ang nakakaraan, at naniniwala siyang si Amio ang bayani. Ang demonyo ay patuloy na umaatake gamit ang kanyang mga talim, at si Seika ay naipako, at ang demonyo ay tinapos siya. Habang ang demonyo ay lumiliko upang tumungo sa bulwagan, si Seika ay nahayag na ganap na maayos. Ang demonyo ay nalilito kung paano siya nabubuhay, at si Seika ay nasaksak sa ulo, ngunit sinabing maaari lang siyang ma-revive. Determinado ang demonyo na patayin siya, at pagkatapos ay pigilan ang bayani bago siya maging pinakamalakas, ngunit tinatawanan ni Seika kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakamalakas. Ang demonyo ay umaatake, ngunit si Seika ay umiwas, at binaha ang lugar, na lumikha ng isang whirlpool, ngunit ang demonyo ay nakatakas gamit ang kanyang teleportasyon. Siya ay muling lumitaw, at si Seika ay nagbukas ng isang gate, na nagpatawag ng isang Thunder Beast, na tinamaan siya ng kidlat. Dahil nabasa ang demonyo, naisip ni Seika na tapos na ang laban. Ngunit habang umaalis ang usok, nawawala ang demonyo, at bigla siyang sinaksak mula sa likuran. Ngunit sinabi ni Seika na siya ang nakahuli sa kanya, at nagkaroon ng malaking pagsabog. Sa kabila nito, nakaligtas ang demonyo, at nagsimulang bumangon, pinalakas, at sinabi na si Seika ay sigurado na mauubusan ng kanyang talisman sa lalong madaling panahon. Ngunit inihayag ni Seika na marami siyang matitira, na sinasabing masigasig niyang ginagawa ang mga ito sa loob ng maraming taon.
Sa pagpapasya na tapusin ang mga bagay, binuksan ni Seika ang gate sa isa sa kanyang pinakamalakas na tagapaglingkod, na inilabas ang kanyang dragon servant. Nabigla ang demonyo nang makita ang isang halimaw, sinabi na kahit ang Demon King ay hindi magkakaroon ng dragon. Pagkatapos ay sumusugod ito sa kanya, at dinudurog siya ng isang kagat. Habang sinusubukang tawagan ni Seika ang dragon, naging wild ang dragon, at sinubukan nitong makalayo. Kinuha ni Seika ang kanyang mga talisman pagkatapos nito, at pinamamahalaang isama ito pabalik sa gate nito. Nagulat si Seika na naghimagsik ito laban sa kanya, iniisip na marahil ito ay dahil sa kanyang mahinang estado sa katawan na ito. Biglang lumitaw si Yuki, iniisip kung okay lang sa kanya na gumamit ng napakaraming body double talisman, ngunit sinabi niya na kailangan itong gawin para sa mga pattern ng pag-atake ng demon. Bumalik si Seika sa bulwagan, at nag-aalala si Effa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Effa na natapos ni Amyu ang pagtapos ng lahat ng 3 lesser demons ng mag-isa, at ang ibang mga estudyante ay tumingin sa kanya na nabigla, ngunit nag-aalala rin. Sa pagkakita sa kanilang hitsura, masasabi ni Seika na matatapos din siya tulad niya sa nakaraan. Desidido siyang tulungan itong maging pinakamalakas, para maupo na lang siya at masiyahan sa kanyang buhay. Isang buwan pagkatapos ng pag-atake ng demonyo, ang akademya ay huminahon muli. Sinubukan ni Seika na maging palakaibigan kay Amyu, ngunit naging malamig ito sa kanya, at ganap na hindi pinansin. Habang naglalakad sina Seika at Effa papunta sa klase, may isang palayok sa itaas nila na biglang tumalsik, ngunit nagawa ni Seika na mag-teleport palayo. Humihingi ng paumanhin si Profesor Cordell sa pagbuhos ng palayok. Ipinaliwanag na ito ay isang espesyal na pinaghalong monster blood at mineral na ginagamit niya para sa kanyang pananaliksik. Sinubukan niyang igalaw ito gamit ang kanyang mahika, ngunit natapon nito. Muli siyang humingi ng tawad, at tumungo sa kanyang daan. Pumunta sina Seika at Effa sa susunod nilang klase. Sinabi sa kanila ng kanilang propesor na malapit na ang founding anniversary, kaya kailangan niya ang nangungunang 2 estudyante, sina Amyu at Effa, upang tumulong sa ritual. Ipinaliwanag ng propesor na kailangan nilang dalhin ang bagong listahan ng mga mag-aaral sa isang templo sa kagubatan at pagpalain ito. Iniisip ni Seika na maaaring mapanganib ito, na nakipaglaban sa demonyo doon. Tinatanong niya kung ano ang mangyayari kung ang isa sa mga estudyante ay tumanggi, at sinabi sa kanya ng propesor, siya ang susunod sa pila. Pagkarinig nito, inutusan niya si Effa na isuko ang kanyang pwesto. Nagulat ang ibang mga estudyante, ngunit sinabi ni Seika na ang gayong mahalagang ritual ay hindi dapat gawin ng isang alipin. Pagkatapos ng klase, humingi siya ng paumanhin kay Effa, at napagtanto niya na sinusubukan niyang kunin ang atensyon ni Amyu, na sinimulan ng hinanakit ng mga tao pagkatapos ng kanyang pagganap laban sa mga demonyo. Iniisip niya kung type ba niya si Amyu, pero sabi ni Seika na gusto lang niyang maging kaibigan, dahil siya ang pinakamalakas. Naiinggit si Effa nang marinig ito, na nagsasabi na maaari rin siyang maging malakas, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na isipin ang pagiging napakalakas, na siya ay parehong pinupuri at kinatatakutan ng lahat. Sa pagsasabi nito, ito ang nangyayari kay Amyu. Pagkalipas ng ilang araw, ibinigay ni Seika ang listahan, at tumungo siya sa kagubatan kasama si Amyu. Naghihinala si Amyu sa kanya, sa pag-aakalang sinusubukan niya itong ligawan, kahit na mayroon na siyang Effa. Sinabi sa kanya ni Seika na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, at wala siyang nangyayari kay Effa. Biglang sumakit ang ulo ni Amyu, at napansin ni Seika ang isang magic circle. Iniisip nila na kakaiba ito, at bigla itong nag-activate, dinadala sila sa isang dungeon. Sila ay nakikipagharap sa 3 lizardmen, ngunit si Amyu ay sumugod sa kanila, gamit ang kanyang fireball, at tinapos sila sa isang iglap. Isang ogre ang lumitaw sa kanyang likuran, ngunit si Seika ay nagpatawag ng isang haligi ng kahoy, at dinurog ang ulo nito. Nalaman ni Amyu na kakaiba ang kanyang spell, ngunit ginampanan ito ni Seika bilang spell na natutunan niya bilang isang maharlika. Sinimulan nilang galugarin ang dungeon, at iniilawan ni Seika ang daan gamit ang kanyang mga talisman. Nag-iwan siya ng trail, nagdidikit ng mga talisman sa kisame, at nagtataka si Yuki kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag niya na nag-iiwan siya ng isang bakas, para sana mahanap siya ng kanyang shikigami sa ibabaw at matulungan silang makaalis sa dungeon. Biglang napansin ni Yuki na may papalapit na halimaw. Muli silang sinusugod ni Amyu, ngunit habang nakikipaglaban siya, sumasakit ang kanyang ulo at siya ay napabagsak. Si Seika ay nagmamadaling tulungan siya, gamit ang kanyang mga kahoy na haligi para ipako ang lahat ng mga halimaw, ngunit napakarami. Nang makitang nahimatay si Amyu,
Nagpatawag siya ng isang higanteng alupihan, na kayang tapusin ang iba pang mga halimaw. Nang magising si Amyo, nagulat siya na patay na ang lahat ng halimaw. Sumasakit na naman ang ulo niya, pero mas gumaan ang pakiramdam nang naglagay ng harang si Seika. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang barrier ay maaaring hadlangan ang mga sumpa, at nagtataka siya kung kailan siya nagsimulang sumakit ang ulo. Sinabi niya na ito ay mula nang mag-enroll siya sa academy, ngunit hindi niya iniisip na ito ay isang sumpa dahil hindi niya napansin ang anumang mga marka. Sinabi ni Seika na may ilang lugar na hindi niya nakikita, na nag-aalala sa kanya, ngunit sa huli ay naguhubad siya, para masuri niya ang kanyang katawan. Wala silang makitang anumang marka, ngunit sinabi ni Seika na maaari itong itago sa ibang mga paraan. Nang makitang pinipigilan ng barrier ang epekto, maaari nilang ipagpalagay na siya ay isinumpa. Nag-iisip si Amyo kung kailangan niyang manatili sa barrier magpakailanman, ngunit gamit ang hibla ng kanyang buhok, nagawa ni Seika na lumikha ng kapalit para sa kanya. Mas nakikilala ng dalawa ang isa't isa, at nagtataka si Amyo tungkol sa relasyon nila ni Effa, na sinasabing in love ito sa kanya. Ngunit sinabi ni Seika na sila ay pamilya lamang, na sa tingin ni Amyo ay nakakatuwa, para sa isang maharlika na tawagin ang kanyang alipin na kanyang pamilya. Ngunit sinabi sa kanya ni Seika kung paano siya palaging tinatroto bilang isang tagalabas, at si Effa lamang ang nag-iisang nagtroto sa kanya ng normal. Si Amyo ay nagsasalita tungkol sa kanyang sariling pamilya, ngunit ito ay tila isang sensitibong paksa, kaya tinanong siya ni Seika kung ano ang gusto niyang gawin. Mahilig daw siyang makipaglaban. Mahilig siyang makipaglaban mula pa noong bata pa siya, ngunit nalaman ng kanyang mga magulang na kakaiba ito, dahil karamihan sa mga tao ay natatakot na masaktan o mamatay. Kahit na siya ay bahagi ng isang partido na na-wipe out, gusto niya pa rin ng higit pa, at iniisip ng lahat na may mali sa kanya. Dumating siya sa akademya para lumakas siya, umaasa na kung siya ang magiging pinakamalakas, ang pakikipaglaban ay magiging boring, at maaari siyang maging mas normal. Ngunit pagkatapos makipaglaban sa mga demonyo, sobrang saya niya, kaya sa tingin niya ay may mali sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Seika na hindi siya kakaiba, at pinasalamatan niya ito sa pagpapaalam sa kanya. Nahanap ni Seika ang labasan sa dungeon, at nagpatuloy ang dalawa sa paggalugad ng dungeon. Dumating sila sa silid ng boss, at nakakita ng napakalaking halimaw na naga. Nagdura ito ng acid kay Seika, ngunit ginulo ito ni Amyo gamit ang kanyang wind lance, at si Seika ay nagpatawag ng isang metal na sibat para epin ito. Ginagamit ni Amyo ang kanyang fireball, na nagdulot ng chain reaction at pagsabog. Kinuha ni Amyo ang siwang, at sinaksak ito sa ulo, tinapos ito. Pagkatapos ng labanan, niyakap ni Amyo si Seika, tuwang-tuwa na nagawa nilang tapusin ang isang boss ng dungeon. Pumunta sila sa treasure room kung saan nakahanap sila ng mithril sword, na ibinigay ni Seika kay Amyo, at nakakuha si Seika ng isang mahiwagang singsing. Sa wakas ay nakatakas ang dalawa, at ibinalik nila ang lahat sa propesor. Hindi niya alam na may dungeon sa ilalim ng templo, at dahil wala na ang magic circle, hindi na nila mahanap ang salarin. Gayunpaman, binisita ni Seika si Propesor Cordell. Matapos ang pag-atake ng demonyo, at ipinadala sa dungeon, napagtanto ni Seika na malamang na mayroong isang espiya sa loob. Nagulat ang propesor, iniisip na naalis niya ang anumang ebidensya. Sinabihan siya ni Seika na ihayag ang kanyang tunay na anyo, ngunit siya ay talagang isang tao lamang na nagtatrabaho para sa mga demonyo. Sa pagtingin sa kanyang ritual, tinawag siya ni Seika na isang henyo. Ipinagmamalaki ni Cordell ang kanyang sarili, na inihayag na ito ay isang sumpa na gumagamit ng light magic, upang patayin ang target nito mula sa malayo sa ilalim ng pagkukunwari ng isang sakit. Nagsisimula siyang matuwa tungkol sa kung paano niya papatayin si Amyo dito, ngunit itinuro ni Seika kung paano niya ito pinoprotektahan. Ang sumpa ay tina-target ang mga taong nababalot ng dugo ng demonyo, dahil napatay ni Amyo ang lahat ng mga demonyo, ngunit ipinatawag ni Seika ang demonyong nahuli niya, at binuhusan ang sarili ng dugo nito. Nagiging target siya ng sumpa, ngunit gamit ang isang counter-curse technique mula sa kanyang nakaraang buhay, na ibalik niya ang sumpa sa propesor. Naramdaman ng propesor ang mga epekto, at nagsimulang dumudugo. Si Seika ay talagang humanga na siya ay bumuo ng isang sumpa mula sa simula sa mundong ito, ngunit bilang isang exorcist, ang mga sumpa ay kanyang espesyalidad. Pagkatapos ng engkwentro, nagtataka si Yuki kung paano niya nalaman na ang propesor ang may kasalanan, at lumabas na ang kanyang Shikigami ay nakakita ng pollen sa kanya, na mula lamang sa mga bulaklak malapit sa magic circle. Nang malutas ang problemang ito, umaasa siyang makakabalik na siya sa pagiging normal na estudyante.
Ibinigay niya kay Effa ang magic ring na tumutulong sa kanya sa pag-akit ng elemental spirits. Sinubukan niyang maging palakaibigan kay Amyo, ngunit sa kanyang pagtataka, malamig pa rin ang kinikilos nito sa kanya, ngunit kahit papaano ay pinapansin si Effa, at nalilito siya kung kailan sila naging magkaibigan. Isang taon na ang lumipas, at naging mapayapa ang mga pangyayari, ang mga estudyante ay nagkakaroon na naman ng pista. Pinasasalamatan ni Amyo si Effa sa pagtulong sa kanya sa kanyang pag-aaral sa buong taon, at natutuwa siyang nasiyahan siya sa pagkain, dahil nag-ambala ang mga demonyo noong nakaraang pagkakataon. Binabantayan ni Seika ang paaralan gamit ang kanyang mga talisman kung sakali, ngunit bigla siyang nilapitan ng vice principal. Sinabihan siya na kailangan nilang makita ni Effa ang principal. Nagbiro si Amyo tungkol sa pagpapatalsik sa kanya, at naramdaman ni Seika na may mali. Nagtataka si Effa kung sino ang principal, dahil ang vice principal ang nagpapatakbo ng paaralan. Pagpasok nila, nakita nila ang isang maliit na dwarf sa opisina. Nagkomento siya kung paano niya naisip na magiging mas matapang siya, at nagulat si Seika na demi-human ang nagpapatakbo ng akademya. Nagulat ang principal sa ganoong komento, dahilan para maalala niya ang isang tao. Nagtataka si Seika na kilala niya ang kanyang ama, ngunit iniisip niya ang kanyang tiyuhin, na nalaman nating ang tunay na ama ni Seika. Dumiretso ang principal sa punto, at sinabi sa kanya na gusto niyang makapasok siya sa paligsahan sa pakikipaglaban sa espada ng kabisera. Tumawag siya sa isa pang estudyante na nagngangalang Mabel, at sinabi sa kanila na ang kanilang academy ay binigyan ng 2 entry para sa tournament. Ang isa ay para kay Mabel, at ang isa ay para sa kanya o kay Effa. Laking gulat ni Amyo nang marinig ang balita, nagtataka kung bakit hindi siya isinali. Nagtataka siya kung bakit sila nakikilahok sa isang torneo sa pakikipaglaban sa espada, ngunit sinabi sa kanya ni Effa na binago nila ang mga panuntunan upang payagan ang magic ngayong taon. Hindi pa rin makapaniwala si Amyo na hindi siya ang napili, sa kabila ng kanyang husay sa magic at swordsmanship. Tila, naramdaman lang ng principal na si Seika ang nararapat para sa trabaho. Iminumungkahi ni Seika na ayaw niyang maglagay ng sinumang masyadong malakas, na nag-aalala tungkol sa mga taong sumusubok na mang-alipusta sa kanilang mga estudyante. Sa pagkakataong iyon, nagtataka si Amyo kung bakit siya ang napili, ngunit tinatawag lang ni Seika ang kanyang sarili na karaniwan, bagaman naririnig ni Amyo ang kanyang pagkukunwari. Nagsimulang mag-usap ang tatlo tungkol kay Mabel, at iminumungkahi ni Amyo na siya ay sigurado na isang maharlika, na nakakuha ng ating posisyon, salamat sa kanyang koneksyon. Habang siya ay nagsasalita ng trash talk, biglang sumulpat si Mabel, na nagmumungkahi na ang dahilan kung bakit hindi siya napili ay dahil lamang sa siya ay mahina. Dahil dito ay nagalit si Amyo. Nanghihiram siya ng ilang pagsasanay na espada mula sa ilang estudyante sa malapit, at hinamon si Mabel na makipaglaban. Habang naghahanda sila, nakikita ni Seika na may kumpiyansa si Mabel gamit ang espada, at iniisip ni Effa kung dapat ba nila itong pigilan, ngunit interesado si Seika na makita kung gaano kahusay si Mabel. Nagsimula na ang laban, habang sumusugod si Amyo kay Mabel. Ang kanyang pag-atake ay naharang, at si Mabel ay nagpapatuloy sa pag-atake. Na-overpower si Amyo sa isang iglap, at tapos na ang laban. Pinagtatawanan siya ni Mabel, tinawag siyang bayani, ngunit tinawag siya ni Amyo dahil sa paggamit ng mahika. Sinabi sa kanya ni Mabel na mahina siya dahil umaasa siya sa mga pangalawang pagkakataon, at binalaan din niya si Seika na umatras sa paligsahan kung ayaw nitong masaktan, at sinabing magiging brutal ito. Pinasalamatan siya ni Seika para sa babala, at umalis siya. Tinignan ni Effa si Amyo na parang biglang nagdesisyon. Maya-maya, nakasakay na sila sa isang karwahe patungo sa kapital, ngunit nalilito si Seika tungkol sa pagsama ni Effa at Amyo. Sinabi ni Effa na sumama siya bilang kanyang katulong, naiwan si Amyo, na tila sumabay na lamang. Sinabi niya na gusto niyang bisitahin ang kabisera, ngunit masasabi ni Seika na gusto lang niyang makita ang paligsahan, at makita kung paano lumaban si Mabel. Nagtataka siya kung saan niya planong manatili, at sinabi niya na sasama siya kay Effa. Nagsimulang makaramdam ng sakit si Seika mula sa pagsakay sa karwahe, at tinawag siya ni Mabel na mahina. Sinabi sa kanya ni Amyo na igalang ang kanyang mga nakatatanda, ngunit inihayag ni Mabel na siya ay talagang kapareho ng edad nila, kahit na siya ay nag-enroll makalipas ang 1 taon. Ibinunyag din ni Effa na late siyang nag-enroll ng 1 taon, kaya mas matanda siya sa totoo lang ng 1 taon, at naiintindihan ni Amyo kung bakit siya mas malaki. Nadismaya si Mabel sa academy, na sinasabi na ang lahat ay kumikilos na parang mga bata, kabilang si Seika, ngunit ipinunto ni Seika na dahil sila ay mga bata pa.
Sa wakas ay dumating sila sa kabisera, at si Seika ay may sakit mula sa pagsakay. Umalis na si Mabel, at iminungkahi ni Effa na dapat siyang pumunta sa inn para magpahinga, ngunit pinilit ni Seika na pumunta sa arena para tingnan ang tournament bracket. Napag-alaman niya na kung pareho silang manalo, makakaharap niya si Mabel sa semifinals. Pagkatapos tingnan ang bracket, nagpa siya si Seika na pumunta at magpahinga sa inn. Nais siyang samahan ni Effa, ngunit sinabi niya sa kanya na tuklasin ang lungsod. Iminumungkahi ni Amyo na kailangan niya ang kanyang espesyal na oras sa pag-iisa, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag maging weird. Pagkaalis nila, naghanda si Seika para alamin kung bakit pinilit siya ng principal para sa tournament. Dumating ang araw ng paligsahan, at ang tagapagbalita ay nag-uusap tungkol sa kung paano binago ang mga patakaran upang payagan ang Magic, at halos kalahati ng mga kalahok ay mage. Ang mga kalahok ay may espesyal na amulet na sumisipsip ng pinsala para sa mga manlalaban, ngunit kung ito ay masira, ang laban ay tapos na. Nakikita ito ni Seika bilang isang paraan na sinusubukan ng tournament na maiwasan ang mga casualty. Ipinakilala si Seika sa unang laban, at ang kanyang kalaban ay isang dating maharlika na mersenaryong binyansagang Godspeed Bulldog. Isa siyang purong eskrimador na kilala sa kanyang kahangahangang bilis. Siya ay pinatalsik mula sa kanyang pamilya dahil sa kanyang masamang pag-uugali, kaya itinuturing niya ang kanyang sarili na mapalad na makaharap si Seika bilang kanyang kalaban, dahil siya ay may sama ng loob laban sa mga maharlika. Ang mga tao ay nasa sabik na makita kung paano ang labanan sa pagitan ng isang mage at isang eskrimador, ngunit ang lalaki ay tumingin ng mababa sa mages, na nagsasabing ang kanilang spell ay masyadong mahaba upang i-cast. Binanggit ni Seika kung paano pa rin siya masama ang pakiramdam. Iniisip ng lalaki na sinusubukan niyang gumawa ng mga dahilan, ngunit ang ibig sabihin lamang ni Seika ay plano niyang tapusin ang mga bagay ng mabilis. Nakagalit ito sa lalaki, at nagsimula ang laban at agad niyang sinaksak si Seika. Ngunit gamit ang kanyang talisman, si Seika ay nasa likuran niya. Gumamit siya ng isa pang spell, at agad na pinatalsik ang lalaki palabas ng ring. Tapos na ang laban, at si Seika ay idineklara na ang panalo. Ang mga babae ay nag-cheer para sa kanya, at ang karamihan ay naiwang nagtataka kung paano natapos ang mga bagay sa isang kisap mata, habang iniisip ni Seika na maaaring kailanganin niyang magpigil ng kaunti sa hinaharap. Nang nag-iisa siya, lumilitaw si Yuki, iniisip kung hanggang saan niya balak pumunta sa paligsahan, at nagbabala laban sa labis na pansin. Nag-aalala rin siya na nauubos niya ang maraming talisman niya, pero kailangan daw nito, habang binabantayan niya ang dalawang babae. Sa pagsama niya sa dalawa pa sa stand, magsisimula ang susunod na round. Nakilala natin si Bern, ang pangunahing alagad ng isang sage na sikat sa paggamit ng magic ng tubig, at ang kanyang kalaban na si Kyle, isang bantay para sa Legrock Merchants. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, ang karamihan ay nagtataka kung paano siya lalaban. Nang magsimula ang laban, habang inihahanda ni Bern ang kanyang sarili, bigla niyang napansin ang pagtitig ni Kyle. Napagtanto ni Seika na may mali, at sinubukan niyang magbigay ng mas magandang view. Dahan-daang lumapit si Kyle, habang si Bern ay nakatayong napatigil. Nakikita ni Seika ang takot sa mukha ni Bern, at naglakad lang si Kyle at sinaksak siya. Ang dugo ay napupunta kung saan-saan, at ang mga tao ay nagulat at nataranta, ngunit sa kabila ng nasawi, lahat sila ay nagsaya para sa palabas, maliban sa tatlo. Mas malapitan ni Seika si Kyle, at nakita niyang may evil eye siya, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ihak ang mga tao sa isang sulyap. Si Seika ay lumabas para sa kanyang ikalawang round, at ang kanyang kalaban ay isang napakalaking golem. Ito ay na-enchanted sa mga mahiwagang depensa, at ang master nito ay natutuwa na ito ay partikular na idinisenyo upang lumaban-laban sa mages. Sinabi niya kay Seika na wala siyang pagkakataon, at dapat na lang sumuko. Ngunit sa pagsisimula ng laban, mabilis na pinatawag ni Seika ang isa sa kanyang mga demonyo, na humahampas sa golem at nawala. Para sa mga nanunood, parang wind magic lang ang ginamit ni Seika, at naguguluhan ang babae sa nangyari. Ibinalik ni Seika ang pabor, sinabi sa kanya na dapat siyang sumuko, at idineklara na niya ang panalo. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Seika na ito ay muntik na, ngunit ito ay nakalilito kay Yuki. Ipinaliwanag ni Seika na ang mga summoner ay pinagbawalan, kaya kung napansin nilang nagpatawag siya ng isang demonyo, siya ay na-disqualify. Sa pagbabalik ni Seika sa stand, nag-aalala si Effa para sa kanya, matapos makitang pinatay ni Kyle ang kanyang kalaban. Sa tingin niya ay dapat na lang umalis si Seika sa tournament. Tiniyak sa kanya ni Seika na magiging maayos siya,
at nagkomento si Amyu sa kung gaano kabilis natapos ang kanyang laban, na sinasabing hindi nakakatuwang panoorin ang kanyang mga laban. Iniisip niya kung sasali ba siya sa Imperial Guard kung mananalo siya sa tournament, ngunit sinabi ni Seika na balak niyang tanggihan ito. Gumaan si Amyu sa narinig, bagamat pinipilit niyang huwag ipakita. Sinabi ni Seika na hindi siya garantisadong mananalo, ngunit hindi maisip ni Amyu na matatalo siya, habang si Effa ay nag-aalala pa rin. Magsisimula na ang susunod na laban ng Round 2, at turn na ni Mabel na lumaban. Ang kanyang kalaban ay si Haro, isang highly skilled Earth Mage. Nang nagsimula na ang laban, umatake si Haro gamit ang kanyang Rock Blasts, ngunit hiniwa ito ni Mabel. Nagulat si Haro, at patuloy na pinaputok ang kanyang Rock Blasts, ngunit nagawang pigilan silang lahat ni Mabel. Umatras si Haro, at nagsimulang mag-chant para gamitin ang kanyang advanced na magic. Nagpatawag siya ng pader para protektahan ang sarili, ngunit naghagis si Mabel ng mga kutsilyo at sinira ang pader. Gumawa si Haro ng maraming pader, ngunit pinatumba sila ni Mabel gamit ang kanyang mga punyal. Nagtataka si Amyu kung paano niya ito ginagawa, at iniisip ni Seika na maaaring gumagamit siya ng gravity magic, upang gawing mas mabigat ang kanyang mga sandata kaysa sa bato. Patuloy niyang sinisira ang mga pader, at sinubukan ni Haro na mag-kontra-atake, ngunit sinusugod siya ni Mabel, at sinira ang kanyang staff. Inamin ni Haro ang kanyang pagkatalo, at si Mabel ang idineklara na panalo. Tinawag ng tagapagbalita si Mabel na hindi mapigil ang bayani, at nagtataka si Seika kung bakit siya tinatawag na bayani. Sinabi sa kanya ni Amyu na Mabel ang pangalan ng pangalawang bayani, at ginagamit pa niya ang parehong sandata, ngunit may napagtanto si Seika. Noong gabing iyon, nakita natin ang isang lalaki na nagpapadala ng isang kalapati na carrier, ngunit naharang ito, at lumitaw si Seika. Inakusahan niya ang lalaki na nagtatrabaho para sa mga Diablo, ngunit ang lalaki ay nagkunwaring hindi alam ang kanyang sinasabi. Habang naglalakad siya, sinubukan niyang salakayin si Seika, ngunit napigilan siya ng mga baging ni Seika. Inihayag ni Seika na nakita niya siyang nakikipag-usap sa isang nagbebenta ng impormasyon, gamit ang isa sa kanyang Shikigami. Tinanong siya ni Seika tungkol sa mensaheng ipinapadala niya, ngunit tumanggi ang lalaki, at sinabing hindi siya kailanman magsasalita, kahit na siya ay pinahirapan. Ipinatawag ni Seika ang isa sa kanyang mga demonyo, si Satori, at habang tinitingnan ito ng lalaki, nababasa ni Satori ang isip ng lalaki. Tinanong siya ni Seika, at nalaman natin na nagtatrabaho siya para sa mga Diablo. Hinulaan ni Seika na hinahabol niya ang bayani, at nagulat ang lalaki, dahil dapat itong maging lihim. Tinanong ni Seika ang pangalan ng bayaning hinahabol niya, at ito pala ay si Mabel. Nagtataka si Seika kung bakit sa tingin niya ay siya ang bayani, at ito ay dahil tumutugma siya sa paglalarawang ibinigay ng kanilang espiya. Pero dahil tinapos ni Seika si Cordell, hindi na nila makumpirma. Matapos malaman ang lahat ng ito, pinakawalan niya ang lalaki mula sa kanyang mga baging, ngunit sinabi kay Satori na makakain niya siya bilang gantimpala. Ang lalaki ay natakot, at nilalamon ng halimaw. Sinabi ni Satori na kailangan itong gawin, sinasabing masyadong mapanganib na palayain siya, ngunit talagang binabasa niya ang nasa isip ni Seika, at pinagbantaan siya ni Seika sa paggawa nito. Natakot si Satori, at binuksan ni Seika ang kanyang gate para pabalikan siya. Tumitaw si Yuki, at humingi ng paumanhin si Seika sa pananakot sa kanya. Tinawag niya ang kanyang Raven, at sinuri ang mensahe mula sa kalapati, ngunit ito ay naka-encrypt, at nais niya sanang panatilihing buhay ang lalaki. Ginawa ni Seika ang plano ng Academy, ito ay upang ipadala si Mabel upang manalo at makuha ang lahat ng atensyon bilang huwad na bayani, upang ang mga Diablo ay maaaring tumigil sa pag-target kay Amyu. Si Yuki ay interesado sa pagkakakilanlan ni Mabel, at iminumungkahi ni Seika na maaaring gumagamit siya ng pekeng pangalan. Bagamat wala siyang pakialam na imbestigahan pa siya, dahil nandyan siya para protektahan si Amyu. Kinabukasan, tinapos ni Kyle ang kanyang kalaban sa parehong paraan, salamat sa kanyang Evil Eye, at isang batang lalaki na nagngangalang Reynes, na maaaring gumamit ng lahat ng 4 na elemento, ay sumulong din. Si Seika ay nakasalubong kay Reynes, at sinabi niya sa kanya na makikita niya siya sa finals. Ang lahat ay pinag-uusapan siya dahil nagagamit niya ang lahat ng 4 na elemento, at ang kanyang kalaban sa susunod na round ay umatras na. Si Seika ay lumaban sa isang necromancer sa ikatlong round, ngunit natalo siya ng madali, at si Mabel ay madaling nanalo rin. Pagkatapos ng kanyang laban, hinarap ni Mabel si Seika, na sinasabi sa kanya na dapat siyang umatras bago ang kanilang laban sa semifinals, ngunit tumanggi si Seika.
Kinikilala niya ang kanyang lakas, at binalaan siya na kailangan niyang gawin ang lahat laban sa kanya, ngunit ayaw niyang mapatay siya, ngunit tumanggi pa rin si Seiko na umatras. May biglaang announcement na umatras na ang susunod na kalaban ni Kyle, kaya nagpa siya silang umakyat sa semi-final match sa pagitan ni Reynos at Kyle. Sa pagsisimula ng laban, nag-buff si Reynos sa kanyang sarili gamit ang Light Magic, upang maprotektahan laban sa Evil Eye. Nagulat si Amyo na magagamit niya ang Light Magic sa ibabaw ng 4 na elemento. Nagsimulang matuwa si Reynos dahil immune na siya sa Evil Eye, ngunit dahan-daang sumulong si Kyle. Pinaputok ni Reynos ang kanyang fireball, ngunit tila walang epekto. Patuloy siyang umaatake, gamit ang lahat ng iba't ibang elemento niya, ngunit hindi nabigla si Kyle sa mga pag-atake, at patuloy siyang sumusulong. Iniisip ni Seika na maaaring gumagamit siya ng Gravity Magic, tulad ni Mabel. Nagsimulang maging desperado si Reynos, at nagpatawag ng hukbo ng mga golem upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ginamit ni Kyle ang Shadow Magic, at sinisira ang lahat ng golem sa isang iglap. Sinusugod siya ni Reynos, ngunit napatigil siya nang igapos siya ni Kyle gamit ang kanyang anino. Habang pinupuntahan siya ni Kyle upang tapusin, tinapos ng mga ref ang laban, at si Kyle ay idineklara na panalo, na umabant sa finals. Sa gabi, iniisip ni Seika na bumalik sa akademya pagkatapos ng finals, at pinaalalahanan siya ni Yuki na huwag manalo. Habang sinusubukan niyang matulog, biglang nag-transform si Yuki, na nagsasabing gusto niya itong matulog sa kanya. Sinabi ni Seika na natutulog silang magkasama sa lahat ng oras, ngunit sinabi ni Yuki na ilang taon na ang nakalipas mula noong siya ay naging tao. Nakaramdam si Seika, at napansin niya si Mabel sa bubong, salamat sa Shikigami. Tinalon niya si Yuki, pinasaya siya, ngunit may pagsabog, at pinapasok siya ni Mabel. Naghanda si Seika para sa isang labanan, at ibinato ni Mabel ang kanyang mga kutsilyo sa kanya. Hinatak niya ito palabas ng bintana, ngunit nagawa nitong umatras sa kanya. Sinubukan niyang itali siya ng kanyang Vine Spell, ngunit nagawa ni Mabel na ipagtanggol ang sarili. Sinusugod niya ito, ngunit nakatakas si Seika gamit ang kanyang Body Double Talisman. Nagawa ni Seika na pigilan siya, at sinubukan niyang kausapin siya. Nagtataka si Mabel na gusto niyang makipag-usap pagkatapos niyang salakayin siya, ngunit masasabi ni Seika na hindi niya sinusubukang patayin siya. Ibinunyag niya na sinusubukan lang niyang baliin ang ilan sa kanyang mga buto upang kailanganin niyang umalis sa kanilang laban. Determinado siyang makapasok sa finals, at hiniling sa kanya na umatras muli. Inihayag ni Seika na alam niyang stand-in siya para kay Amyu, na nagmumungkahi na ang kanyang misyon ay manalo sa tournament na nagpapanggap bilang bayani, upang makuha ang atensyon ng mga Diablo. Nagulat si Mabel sa dami niyang alam, ngunit ibinunyag niya na ang kanyang impormasyon ay nakatago, na nagpapakita na ang kanyang misyon ay hindi upang manalo sa paligsahan, ngunit ito ay papatayin ni Kyle, upang isipin ng mga Diablo na namatay ang bayani. Ibinunyag niya na sila ni Kyle ay sinanay ng Leg Rock Merchants. Ang mga Leg Rock Merchant ay kumukuha ng mga mahuhusay na anak ng alipin, at sinasanay sila upang maging mga sundalo. Binanggit niya na ang mga mangangalakal ay sinusubok si Kyle upang makita kung siya ay naging isang tunay na sundalo. Curious si Seiko kung ano ang ibig niyang sabihin, at ibinunyag ni Mabel na kapag gumawa ng sundalo ang mga mangangalakal, nagsasagawa sila ng operasyon kung saan binubuksan nila ang bungo, at inukit ang magic sa utak, na naging dahilan upang hindi na makaramdam ng takot o pag-aalinlangan ang sundalo, na ginagawa silang ganap na masunurin. Ang mga mangangalakal ay nagsasanay sa mga bata sa mga grupo ng 4, naninirahan at nagsasanay ng magkasama. Sila ay tinuturuan na umasa at hikayatin ang isa't isa. Ngunit sa kalaunan, isa lamang ang napiling sumailalim sa operasyon, at pagkatapos ay inatasan silang patayin ang kanilang 3 kaibigan bilang huling pagsubok sa pagiging isang sundalo. Dahil disposable siya, nagpasya silang gamitin siya sa misyon na ito para linlangan ang mga demonyo, at ibinunyag niya na siya ang huling tao na kailangang patayin ni Kyle. Bagamat ang kanyang misyon ay mamatay, plano ni Mabel na makapasok sa finals para mapatay niya si Kyle. Sinabi niya na pinatay ni Kyle ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang maghiganti. Gayunpaman, nakikita ni Seika ang kanyang kasinungalingan, hinulaan na si Kyle ay talagang kapatid niya. Masasabi niyang kinulayan ang buhok nito, at kapareho niya ang mga mata nito. Nang makitang naisip niya ito, sinabi ni Mabel na bago ang operasyon ng kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na kung maging ibang tao siya pagkatapos ng kanyang operasyon, gusto niyang ipahinga siya nito. Hindi na niya ito nakikilala bilang kapatid niya, dahil hindi basta-basta papatay ang kapatid niya ng walang dahilan, kaya plano niyang sundin ang bilin nito, at ipahinga ito.
Iniisip ni Seiko kung kaya ba niya itong talunin, ngunit determinado si Mabel na subukan kahit anong mangyari, dahil malamang na mamatay siya anuman ang resulta, dahil itatapon siya ng mga mangangalakal. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagpasya si Seiko na siya ang makakarating sa finals at talunin si Kyle. Nagulat si Mabel nang marinig ito, at sinabi ni Seiko na hindi niya kailangan na matalo si Kyle. Sinabi ni Mabel na huli na ang lahat para sa kanya, na nagmumungkahi na hindi niya maintindihan, dahil sila ay mula sa magkaibang mundo. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang gagawin, ngunit sinabi sa kanya ni Seiko na maaari na lang siyang bumalik sa akademya. Alam niyang hindi iyon papayagan ng mga mangangalakal, ngunit ipinangako ni Seiko na mapoprotektahan niya ito. Si Mabel ay hindi naniniwala sa kanya, ngunit sinabi ni Seiko na siya ang pinakamalakas. Iminumungkahi niya na kung ang kanyang kapatid na lalaki ay may huling kahilingan, gugustuhin niyang makalaya ang kanyang kapatid na babae. Nagpasalamat si Mabel sa kanya, ngunit nanunumpa na gagawin ang lahat upang manalo laban sa kanya. Kinabukasan, oras na para sa semi-final match nila. Si Mabel ay may hawak na napakalaking palako sa round na ito, na sinasabing tapos na siyang magpanggap na bayani. Nasa sabik si Seiko na makita ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit tinawag siya ni Mabel na isang maharlika na brat, at sinabing wala siyang pagkakataon. Nagsimula ang laban, at si Mabel ay nagpapatuloy sa offensiba. Kinahampas niya ang mga durog na bato, inatake si Seiko, ngunit iniiwasan ito ni Seiko, salamat sa kanyang talisman. Humanga si Seiko sa kanyang bilis, iniisip na gumamit siya ng gravity magic para gumaan ang kanyang palako. Pinasabugan niya siya ng ilang mga bato, ngunit umiiwas siya. Naghagis siya ng mga dagger na may kasamang gravity magic, ngunit madaling hinaranggan ito ni Seiko. Nag-counterattack siya gamit ang kanyang vines, ngunit nakalaya si Mabel. Gayunpaman, ang kanyang palako ay nagiging masyadong mabigat, habang binanggit ni Seiko na ginawa niya ito ng 1,000 beses na mas mabigat. Muli siyang umaatake gamit ang mga baging, ngunit sa pagkakataong ito ay nilalagyan sila ng mercury, na nagpapalakas sa kanila. Hinawakan niya ang kanyang palako, ngunit sinabi sa kanya ni Mabel na hindi niya ito maaangat. Ngunit gamit ang isa sa kanyang mga talisman, ginagawa niya itong mas magaan, at itinaas ito sa kanya. Ang laban ay tinapos, at si Seiko ay idineklara na panalo. Pinapanatag siya ni Seiko, at sinabihan siyang iwan si Kyle sa kanya. Susunod na ang finals, at pumwesto na ang mga manlalaban. Humingi ng paumanhin si Seiko sa pag-abala sa kanilang mga plano, ngunit natutuwa lang si Kyle na buhay pa si Mabel para mapatay niya siya mamaya. Sinubukan ni Seiko na mga tuwiran sa kanya, ngunit sinabi ni Kyle sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo. Nagsisimula ang kanilang laban, ngunit bago ma-activate ni Kyle ang kanyang mata, nagpatawag si Seiko ng pulang usok na ganap na sumasakop sa field. Umaatake si Seiko gamit ang kanyang apoy, ngunit wala itong epekto, salamat sa gravity magic ni Kyle. Inilipat ni Seiko ang kanyang taktika, ipinatawag ang kanyang Mercury Vines upang pigilan si Kyle, ngunit nagawa niyang makalaya gamit ang kanyang Shadow Magic. Si Kyle ay patuloy na lumalapit, ngunit si Seiko ay nagpatawag ng isang gate, na naglabas ng isang Minotaur. Umaatake si Kyle gamit ang kanyang anino, ngunit wala itong epekto sa halimaw. Kinampas siya ng Minotaur, at iminumungkahi ni Seiko na kung nakakaramdam siya ng takot, malamang na hindi siya pipili ng gayong walang ingat na laban. Plano ni Seiko na hayaan siyang mabuhay, ngunit bigla siyang dinapuan ng isang sumpa. Itinayo ni Seiko ang kanyang barrier upang harangan ang sumpa, at ang mga marka ay nawawala. Gayunpaman, siya ay nakakuha na ng labis na pinsala, at siya ay umuubo ng dugo. Hinawakan siya ni Kyle, at ipinasa ang kanyang huling mensahe para kay Mabel. Inis na natalo siya sa isang sumpa, tumanggi siyang matalo. Inactivate niya ang kanyang teknik, at naghahanda na ibalik si Kyle mula sa mga patay. Nakiusap si Yuki sa kanya na huminto, na nagsasabi na ang pamamaraan ay kukuha ng labis na atensyon, na nagpapaalala sa kanya kung paano natapos ang mga bagay para sa kanyang nakaraang buhay, at natapos ni Seiko ang pagkansela ng kanyang pamamaraan. Matapos ang laban, wala na si Kyle, ngunit ipinaliwanag ni Seiko na tuluyan na niyang na-vaporize siya, at pinaniwalaan siya ng mga opisyal. Siya ay idineklarang nagwagi sa paligsahan, at siya ay makakakuha ng premyong pera para sa gantimpala. Itinago niya ang katawan ni Kyle sa kanyang void, para hayaan niya si Mabel na bigyan siya ng maayos na libing. Nagpasalamat si Mabel sa kanyang tulong, at ipinasa ni Seiko ang huling mensahe ni Kyle. Humihingi siya ng paumanhin para sa pagsira sa kanyang clover, at nakita natin na bilang mga bata, mayroon siyang hairpin na mahal niya, ngunit hindi niya sinasadyang nabali ito. Naiiyak si Mabel sa alaala, at nagpaalam siya sa kanyang kapatid. Nagtataka si Mabel kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon,
ngunit tiniyak ni Seika sa kanya na makakabalik na lang siya sa akademya, at siya na ang bahala sa iba. Ipinaliwanag nila ang lahat kina Amyu at Effa, bagamat iniwan ni Seika ang bahagi tungkol sa pagpapanggap ni Mabel bilang bayani. Pinahinto ni Amyu si Mabel at humiling ng rematch, ngunit wala sa mood si Mabel. Gayunpaman, iginiit ni Amyu. Sinimulan nila ang kanilang tunggalian, ngunit sa pagkakataong ito ay gumagamit si Amyu ng mahika, na pumutol mismo sa espada ni Mabel. Ibinunyag niya na maaari na rin siyang gumamit ng gravity magic ngayon, at sinabihan siyang huwag siyang maliitin. Pantay na raw sila ngayon, at natutuwa siyang magkaroon ng isa pang sparring partner. Medyo nalilito si Mabel pero napagdesisyonan nilang magkaayos. Bumalik sila sa akademya, at nakipagkita si Seika sa principal. Ibinunyag niya na naisip niya ang kanilang plano sa paggamit kay Mabel, ngunit ipinahayag ng principal na ipinadala siya nito sa paligsahan upang iligtas siya, naawa siya sa kanya. Nakikita kung gaano siya ka-talented, kaya gumawa siya ng paraan para matalo siya nang hindi namamatay. Tinawag niya si Seika na kanyang trump card, ngunit iniisip ni Seika kung ano ang gagawin niya kung natalo siya. Sinabi niya na siya ay nasa loob ng mahabang panahon, at may paraan upang sabihin kung gaano kalakas ang isang tao. Iniisip ni Seika kung ilang taon na siya, ngunit tinawag niya itong bastos. Gayunpaman, sinabi niya na tumigil siya sa pagbibilang pagkatapos niyang maging 300 taon. Kinagarantiyahan ng principal ang kaligtasan ni Mabel sa academy, ngunit sinabihan niya itong ipakita sa kanya ang mga bago, dahil ito ay isang ganap na kakaibang buhay para sa kanya. Nang maglaon, nakipagkita si Seika sa mga tauhan, at binago ni Mabel ang kanyang buhok pabalik sa orihinal nitong kulay. Sinubukan ni Mabel na tumakas, ngunit tinawag siya ni Seika. Nakita siya ni Mabel na masyadong mahigpit bilang isang tutor, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na kailangan niyang mag-aral dahil hindi siya nakapasa sa entrance exam. Naluluha si Mabel, at humingi siya ng tulong. Ngunit sinabi ni Effa na talagang nagiging mabait si Seika sa kanya, at ito ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat. Malapit na ang summer break, at iniisip ni Amyu kung paano ito gugugulin ng iba. Sinabi ni Seika na hiniling sa kanya na imbestigahan ang mga dragon sa bansang Asteria. Ang kanyang ama ay hiniling, ngunit siya ay masyadong abala, kaya si Seika ang ipinadala sa halip. Hiniling ni Amyu na sumama, ngunit pinaalalahanan siya ni Seika na inaasahan siya ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Mabel na wala siyang plano, at humiling din na sumali, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na kailangan niyang abutin ang kanyang pag-aaral. Hiniling niya kay Effa na sumama sa kanya, at mabilis itong pumayag. May biglang 2 tao na pumasok sa hall. Lumapit sila kay Seika, at ipinakilala ang kanilang sarili bilang si Cecilio, ang unang prinsipe ng Asteria, at ang kanyang elven attendant, si Liz. Si Seika ay nakipagpalitan ng mga pagbati, ngunit si Cecilio ay napalapit kay Effa. Agad niyang hiniling sa kanya na sumali sa kanyang harem, at maging isa sa kanyang mga asawa. Nagulat silang lahat, at ipinaliwanag ni Effa na siya ay alipin ni Seika. Nag-aalok ang prinsipe sa isang mataas na presyo para bilhin si Effa, at si Seika ay naiwang nakatulala. Sinabi ni Liz kay Cecilio na gumagawa siya ng eksena, kaya lumipat sila sa isang pribadong silid upang pag-usapan. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa pagsisiyasat ng dragon. Ayon sa mga alamat, ang dragon ay orihinal na napisa mula sa isang itlog ng maharlikang pamilya. Ipinaliwanag ni Cecilio na ang dragon ay sinasabing naninirahan sa tabi ng mga tao sa loob ng mahigit 1 siglo, ngunit kamakailan, nagsimula itong kumilos ng kakaiba, umaatake sa mga bukid, at maging sa mga hayop, kaya sinabi ni Cecilio kay Seika na tingnan kung ano ang nangyayari. Ibinaling niya ang atensyon kay Effa, ngunit pinaalalahanan siya ni Liz na mag-behave. Pagkatapos ng pulong, si Seika ay tinambangan ni Amyu at Mabel, na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Nag-aalala sila na maibigay si Effa sa prinsipe, ngunit naisip ni Seika na maaari itong maging magandang pagkakataon para sa kanya kung interesado siya. Sinasabi nila sa kanya na walang paraan na gusto niya iyon, at na hindi niya ito dapat sabihin sa kanya. Ngunit si Seika ay nalilito tungkol dito, ayaw niyang tanggihan ang pagkakataong ito. Pagkalipas ng 2 araw, sumama sila ni Effa sa caravan ng prinsipe sa Asteria, at nahihirapan si Seika sa pagsakay. Pinag-uusapan nila kung paano nila makikita ang isang tunay na dragon, at binanggit ni Effa kung paano siya hiniling ng prinsipe na sumakay sa kanya. Sa tingin niya ay nagbibiro lang siya tungkol sa pagsali niya sa kanyang harem, ngunit tila medyo na-flatter dito. Pagkaraan ng 9 na araw, narating nila ang kabisera ng Asteria. Nakita nilang medyo maganda ang paligid, ngunit binanggit ni Cecilio na ang dragon ang naging sanhi ng takot sa mga tao, at naging mahirap ang kalakalan. Lumilipad ang dragon sa itaas, at napansin ni Seika ang laki nito. Biglang sumisid ang dragon sa kanila, dumaan sa kanila.
Naririnig natin ang isang spell na binibigkas, at isang kahangahangang tigre ng lava ang ipinatawag. Ito ay sumugod sa dragon, makitid na nakaiwas ito, at ang dragon ay lumipad palayo. Ibinaling ng tigre ang atensyon nito kay Effa, at sinusugod siya, ngunit napigilan ito ni Seika sa tamang oras, at nagsimulang matunaw ng tigre ang paligid. Sumugod si Seika, at naghahanda siyang sirain ang tigre, ngunit bigla itong napigilan, at nakilala natin si Zekt, ang summoner. Sinaway niya ang tigre sa pagtakbo ng ligaw, at ibinalik ito sa kanyang libro. Tumatakbo ang prinsipe, at binalaan si Zekt na muntik na niyang saktan ang kanyang mga bisita, ngunit sinabi ni Zekt na sinusubukan lang niyang habulin ang dragon, na sinasabi na mas lumalapit ito kamakailan, at nagsimulang umatake sa mga tao. Nagtataka si Seika kung ano ang kanyang pakikitungo, at ipinaliwanag ng prinsipe na si Zekt ang pinuno ng ilang mga mersenaryo na kanyang inupahan. Nagtataka si Zekt kung paano makakatulong ang isang batang tulad niya sa kanilang problema, at nagtataka si Seika kung bakit siya umupo ng mga mersenaryo. Inamin ng prinsipe na sinusubukan niyang manghuli ng dragon, bilang isang paraan upang malutas ang kanilang problema. Sinabihan siya ni Seika na muling isaalang-alang, sinasabing imposible para sa Lava Tiger na aktwal na patayin ang dragon. Sinabi ni Zekt na hindi niya alam kung ano ang kanyang tinutukoy, na sinasabing nakapatay siya ng ilang dragons sa nakaraan. Nagsimulang magkainitan ang dalawa, ngunit pinaghiwalay sila ng prinsipe. Pinaalis niya si Zekt, at pinagsabihan si Seika sa pag-provoke sa kanya. Humingi ng paumanhin si Seika, sinabing napunta siya sa galit dahil nalagay sa panganib si Effa. Ang tanong niya ay kung ang pangangaso ng dragon ay inaprubahan ba ng Reyna, dahil ang dragon ang simbolo ng bansa, ngunit sinabi ni Cecilio na ang lahat ay naiwan sa kanyang paghatol, at ipinaalala niya kay Seika ang kanyang lugar. Tumingon si Seika kay Effa, at nagtanong kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mahika, ngunit sinabi ni Effa na natakot siya at natigilan. Pinagsabihan niya ito, na sinasabing hindi siya palaging kasama, kaya kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Iniisip niya kung ito ay isang pagkakamali na isama siya, at siya ay nagsimulang maluha. Sinubukan ng prinsipe na pakalmayan siya, sinabing natural na matakot sa harap ng gayong nilalang. Sinabi ni Seika na ito ay isang bagay sa pagitan nilang dalawa, at sinabi sa kanya na kung hindi niya kayang lumaban, dapat siyang tumakbo, o humingi ng tulong. Sa pagbabalik nila sa kanilang karwahe, masama ang pakiramdam ni Seika sa pagsaway sa kanya, ngunit naaalala niya ang isang pagkakataon na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay natigilan at nauwi sa pagkain ng isang dragon, kaya ayaw niyang mangyari iyon kay Effa. Kinabukasan, pumunta sila sa library para malaman ang higit patungkol sa dragons. Nalaman ni Seika na may katulad na nangyari sa nakaraan. Ilang daang taon na ang nakalilipas, napisa ng Reyna ang dragon mula sa isang itlog, at namuhay ito sa tabi ng mga tao. Sa kalaunan ay dumating ang isa pang dragon sa Asteria, at nagsimula silang manirahan ng magkasama sa bundok. Ngunit pagkatapos ng 50 taon, ang mga dragon ay naging mas masungit, at ito ay dahil sila ay nagkaroon ng isang sanggol. Nagtataka si Effa kung ano ang nangyari sa mga sanggol, at sinabing umalis na sila sa pugad pagkatapos nilang maging matanda. Pagkatapos ng isa pang 50 taon, ang babaeng dragon ay namatay sa katandaan, at ito ay lahat 100 taon na ang nakalilipas. Iniisip ni Effa na iba ang sitwasyon, dahil isa lang itong lalaking dragon at walang babae, kaya hindi ito maaaring tungkol sa pagprotekta sa kanilang mga anak. Nagpasya si Seika na pinakamahusay na umakyat na lang sa bundok para makita mismo. Iniisip ni Effa na masyadong mapanganib, ngunit tiwala si Seika na makakatakas siya kung kailangan niya. Mamayang gabi, dumating si Effa sa kanyang silid. Sinabi niya sa kanya na ang prinsipe ay humihiling para sa kanya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi sa kanya ni Seika na hindi na niya kailangang pumunta, at inanyayahan siyang manatili sa kanyang silid para sa gabi. Inaalok niya ang kama sa kanya, ngunit ang sabi niya ay malawak ito para sa kanilang dalawa. Nakahiga na sila, at iniisip ni Seika kung ano ang iniisip niya tungkol sa prinsipe. Iniisip niya kung isinasaalang-alang niya ang kanyang alok, na sinasabi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Iniisip ni Effa na sinusubukan niyang alisin siya, humihingi muli ng paumanhin para sa nakaraang araw. Sinabi ni Seika na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at nagtataka si Effa kung bakit niya ito binabanggit. Sinabi niya na maaari itong maging isang magandang pagkakataon para sa kanya, at iniisip ni Effa kung ano ang mararamdaman niya kung iiwan siya nito. Malungkot daw siya, pero kaya niyang tanggapin. Sinabi ni Effa na isasaalang-alang niya ito, bagaman nakikita natin siyang lumuluha. Kinaumagahan, wala na si Effa, at biglang sumulpot si Yuki. Nakaramdam siya ng sama ng loob para kay Effa, na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kamahal ni Effa.
Iniisip ni Seika na magkaibigan lang sila noong bata pa sila, ngunit masasabi ni Yuki na mahal niya siya noon pa man. Hinarap ni Seika ang prinsipe tungkol sa kanyang mga pagsulong patungkol kay Eva. Nagtataka siya kung bakit naaakit ang prinsipe sa kanya, at sinabi ng prinsipe na nakikita niyang kaakit-akit ang kanyang hitsura at katalinuhan. Hiniling niyang bilhin muli si Eva, ngunit tumanggi si Seika. Gayunpaman, sinabi niya kung payag si Eva, hindi siya haadlang sa kanilang daan. Si Seika ay nagpatuloy upang sabihin sa prinsipe na siya ay patungo sa bundok upang makita ang dragon. Alam ng prinsipe na aabutin iyon ng ilang araw, kaya sa tingin niya ay maaaring ito na ang perpektong oras para gumawa ng hakbang. Nagpaalam si Seika kay Eva, at tumungo siya sa bundok. Pagbalik ni Eva sa kwarto niya, nilapitan siya ni Liz. Sinabi sa kanya ni Liz ang tungkol sa lupain, at kung paano ito sagana sa mana. Inihayag niya na nakikita niya ang mga espiritu sa paligid ni Eva, at iminumungkahi na si Eva ay maaaring inapo ng mga elf. Sinusubukan niyang kumbansihin si Eva na sumali sa harem, ngunit si Seika lang ang naiisip niya. Nagtataka si Liz kung kontento na ba siya sa pagiging alipin, at alam niyang sigurado na alam ni Eva na si Seika ay isang halimaw. Nalilito si Eva kung ano ang ibig niyang sabihin, at binanggit ni Liz kung paano tila aktibong iniiwasan siya ng mga espiritu sa paligid ni Seika, katulad ng kung paano nila iiwasan ang mga demonyo. Naniniwala si Eva na tao si Seika, mula nang magkasama silang lumaki, ngunit ipinunto ni Liz na hindi niya kilala ang kanyang ina, na maaaring isang demonyo. Iginiit ni Eva na maniwala kay Seika, at nagpasya si Liz na ipakita siya sa paligid ng harem. Habang ipinapakita ni Liz sa kanya, ang harem ay hindi ang iyong inaasahan. Ito ay talagang mas katulad ng isang paaralan, nagsasanay sa mga kabataang babae hanggang sa maging mga lider at opisyal sa hinaharap ng kaharian. Binanggit ni Liz na ang ina ng prinsipe ay ang kasalukuyang monarch, at siya ay minamahal ng lahat ng tao. Ang prinsipe ay nag-aalala tungkol sa pagsabay sa kanyang ina, kaya sinusubukan niyang patunayan ang kanyang sarili, nagmamadaling lutasin ang kanilang mga problema sa dragon, at mahanapan ang kanyang sarili ng isang bride. Sinabi ni Liz na kilala niya siya mula pa noong ipinanganak siya, at tiniyak na mabuti siyang tao, kaya umaasa siyang mananatili si Eva sa tabi niya. Samantala, nakarating na si Seika sa bundok, at nahanap ang dragon. Agad siyang binugahan ng dragon ng apoy, ngunit hinaranggan ito ni Seika gamit ang kanyang barrier. Lumipad ang dragon, at sumisid sa kanya, ngunit nagawa ni Seika na mag-teleport paalis sa daan gamit ang kanyang talisman. Binuksan niya ang isang gate, at tinawag ang isa sa kanyang mga demonyo, na nagpalabas ng matinding hiyaw na nagpaluhod sa dragon. Si Seika ay nagpapatuloy upang lumikha ng isang hindi masusunog na lambat at iginapos ang dragon. Nagtataka si Yuki kung bakit hindi siya nagsimula sa net, ngunit sinabi ni Seika na ayaw niyang saktan ang dragon sa pamamagitan ng pagtali sa kalagitnaan ng paglipad. Tumungo si Seika sa pugad, at nalaman na mayroong isang itlog. Nakikita ito ni Yuki na kakaiba, dahil ang dragon ay sigurado na isang lalaki, ngunit binanggit ni Seika na ang ilang mga nilalang ay maaaring baguhin ang kanilang kasarian, at kayang magparami sa kanilang sarili. Sinimulan niyang alagaan ang itlog, at napagtanto na malamang na totoo ang mga alamat tungkol sa maharlikang pamilya sa pagpisa ng dragon. Sinimulan niyang painitan ang itlog, at iniisip na ang dragon ay nagpupumilit na panatilihing mainit ang itlog. Dahil alam na nila kung bakit naging agresibo ang dragon, naisip ni Seika na oras na para bumalik, ngunit pinipilit ng dragon na panatilihin siya. Samantala, dinala si Eva upang makita ang prinsipe. Nakipag-usap siya sa isang lalaki na nagngangalang Grodd, na sinusuri si Eva bilang isang magandang specimen. Isinasaalang-alang ang kanyang pag-aaral at kakayahan sa magic, naisip niya kung ano ang halaga niya. Sumang-ayon ang prinsipe sa presyo, at kinukumpirma sa kanyang nasasakupan. Nalilito si Eva sa kanilang pinag-uusapan, at ang prinsipe ay naglabas ng isang malaking bag ng ginto, na sinasabi sa kanya na siya ay palalayain. Binanggit ni Eva na kakailanganin nila ang pahintulot ni Seika, ngunit iginiit ng prinsipe na magbabayad siya ng malaki kaya hindi makakatanggi si Seika. Iminungkahi pa niya na aalisin niya ang pang-aalipin, upang pilitin si Seika na ibenta siya sa kanya. Sinubukan ni Eva na tumanggi, at nagtataka ang prinsipe kung bakit pipiliin niyang maging alipin, ngunit sinabi ni Eva na kahit isang alipin, nagagawa niyang piliin ang kanyang gagawin. Bumalik ang nasasakupan ng prinsipe dala ang mga papeles, na nagsasabing kailangan nila ang fingerprint ni Eva. Nag-alinlangan ang prinsipe, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na sa kalaunan ay malalaman ni Eva na ito ay para sa kanyang kapakanan. Pinigilan ng prinsipe si Eva, at naghahanda siyang ipagtanggol ang sarili, ngunit gumawa si Liz ng barrier na humaharang sa kanyang mahika. Gamit ang kanyang mahika, hiniwa niya ang daliri ni Eva, at naghahanda na kunin ang kanyang fingerprint.
Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang dragon, at nawasak ang barrier. Tumilitaw si Seika, at humingi ng paumanhin sa pagdating sa ganoong paraan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa dragon, at sinabi na kailangan niya ng gumagamit ng apoy upang tumulong sa pag-init ng itlog. Nakita niya si Effa, at humingi ng tulong sa kanya. Binalaan siya ni Liz na huwag pumunta, ngunit inamin ni Effa na mahal niya siya, at lumipad ang dalawa. Pagdating nila sa pugad, bigla silang inatake ng Lava Tiger. Pinahinto ito ni Seika gamit ang kanyang mahika, at tinawag si Zek na lumabas sa pinagtataguan. Tumitaw si Zek at ang kanyang mga tauhan, at napagtanto ni Seika na ginagamit nila ang prinsipe para makarating sa itlog ng dragon. Nang nakita ni Seika ang kanyang mga plano, nagpasya si Zek na patayin siya. Inutusan niya ang kanyang tigre na umatake, ngunit ito ay pinasabog ng isang geyser ng tubig. Nagulat si Seika, at si Effa ay tumangging matakot tulad noong nakaraan. Muling umatake ang tigre, at pinadala ni Zek ang kanyang mga tauhan para umatake, ngunit ginamit ni Seika ang kanyang puting inferno attack, na nagpakawala ng napakalaking putok ng puting apoy, na ganap na nagpapasingaw sa tigre. Nagtataka si Zek kung sino si Seika, at tinawag lang niya ang kanyang sarili na pinakamalakas na mage sa mundo. Lumapit ang dragon, at lahat ng tauhan ni Zek ay tumakbo para dito, ngunit nahuli silang lahat ni Seika gamit ang kanyang vines, at ginawang abo ni Effa ang kanyang libro. Pinupuri ni Seika si Effa, at humanga siya na natuto na siya ng magic ng tubig, at binigyan siya ng isang tapik sa ulo. Nagulat si Seika sa prinsipe, na isiniwalat na nililinlang siya ni Zek, at ipinakulong silang lahat ng prinsipe. Patuloy na nag-uulat si Seika tungkol sa dahilan kung bakit naging agresibo ang dragon, at nagmumungkahi na kung tutulong ang prinsipe sa pagpisa ng itlog, makikitang muli ng dragon ang mga tao bilang pamilya nito, at protektahan ang mga lupain. Ngunit ang prinsipe ay hindi nasisiyahan sa solusyon, iniisip na ito ay makikita bilang hindi tiyak, at mabibigo na masiyahan ang Imperial Court. Hiniling niya kay Seika na patayin ang dragon, na nagmumungkahi na dahil nag-iisa siya sa pugad, maaari niyang lasunin ang dragon. Hindi makapaniwala si Seika sa kanyang hinihiling, at sinabi ng prinsipe na kailangan niyang gawin ito upang mapatunayang karapat-dapat siyang maging susunod na hari. Tumanggi si Seika, at tinawag ng prinsipe ang kanyang mga gwardya, na sinasabing si Seika ay pinaghihinalaang nag-impluensya sa dragon. Sinabi pa ng prinsipe kay Effa na malaya na siya, at mapanganib si Seika. Ngunit si Seika ay humarang, at nagsimulang mapakawalan ang galit, pinagsabihan ang prinsipe, at tinawag siyang bata, na sinasabi na hinding-hindi niya ibibigay sa kanya si Effa. Nag-aalala si Seika na maaaring sumobra na siya, ngunit nagsimulang tumawa si Liz, at sinabihan ang mga gwardya na tumigil. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Effa tungkol sa lahat, at muling tinanggihan ni Effa ang alok ng prinsipe, sinabing gusto lang niyang bumalik sa akademya kasama si Seika. Sinabi ni Liz sa prinsipe na dapat siyang sumuko, at humingi ito ng tawad kay Seika, na humihingi din ng paumanhin sa pagpakawala ng kanyang galit. Nakipag-chat siya kay Effa, at nakikita niyang pinipilit niyang makasama si Seika. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at binigyan siya ng ilang light spirits, na medyo bihira, at maaaring gamitin para sa pagpapagaling. Nagpaalala ito kay Effa ng isang elven na prinsesa mula sa mga fairy tale, at hiling niya sa kanya ang magandang kapalaran. Habang pabalik sila sa akademya, iniisip ni Seika kung anong klaseng lalaki ang gusto niya, at inilarawan niya siya, na nagsasabing isang matalino, malakas, mabait, at medyo mapag-isa. Iniisip ni Seika na siya ay masyadong mapili, iniisip na maaaring hindi niya mahahanap ang ganoong lalaki, ngunit sa palagay ni Effa ay hindi ito magiging masyadong mahirap. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang grupo ng mga demonyo, na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw. Ang mga Diablo ay may kahangahangang kakayahan, at madaling sirain ang mga halimaw. Pinalibutan ng mga Diablo ang isang lalaki, na nagulat na natalo nila ang kanyang monster trap ng napakadali. Hiniling ng amo sa lalaki na ipakita ang daan, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ng lalaki. Biglang lumitaw ang trump card ng lalaki, at gamit ang kanyang mga mata, nakikita ng amo na ito ay isang Elder Cyclops. Nagpa siya ang boss na harapin ito sa kanyang sarili. Nang inatake siya ng Cyclops, madali niyang sinisira ang sandata. Sinusugod niya ang Cyclops na nagpaputok ng laser mula sa mata nito, ngunit hinaranggan ito ng boss, at tinapos ang Cyclops. Ang ibang mga demonyo ay humanga. Natapos nilang tapusin ang lalaki, at tila nasa isang misyon sila, upang mahanap at patayin ang bayani. Umalik sa academy, sinabi ni Seika kay Amyu na gusto niyang makilala niya ang kanyang pamilya. Nagulat siya, at tinanggap ni Effa na gusto niyang makasama si Amyu. Ngunit nilinaw ni Seika ang mga bagay-bagay, sinabing uuwi siya sa kanilang bakasyon, at gusto ng kanyang ama na makilala ang salamangkero na maaaring gumamit ng bawat elemento.
Sumang-ayon si Amyo, at inanyayahan ni Seiko si Mabel na sumama rin. Nang nag-iisa siya kay Yuki, nalaman natin na hindi niya gustong umuwi, ngunit tila may ibang gustong makipagkita sa kanila. Pagdating nila ay sinalubong sila ng kanyang kuya Loft. Ipinakilala ni Seika ang kanyang mga kaibigan, at ang ama ni Effa, si Addis, ay natutuwa na makita ang kanyang anak na babae. Bigla silang naputol nang lumitaw si Gray. Nag-aalala si Seika na galit pa rin siya sa pagkuha ng kanyang pwesto sa academy, ngunit halos pasalamatan siya ni Gray, at natutuwa siya na sa halip ay sumali siya sa hukbo. Natatandaan pa niya na napahiya siya, kaya hinihiling niyang makipag-duel kay Seika. Pumasok si Amyu para kunin siya, at sinabi ni Seika na eduduel niya siya kung manalo siya. Nagsimula ang kanilang laban, at si Amyu ay nagpapatuloy sa opens iba. Nadulas si Gray, at si Amyu ay nagpunta para sa pamatay na atake, ngunit sa pagkakataon ay nag-spell si Gray, na ikinagulat niya, at dinasarmahan niya siya sa sandaling iyon. Nagreklamo si Amyu na nandayo siya gamit ang magic, ngunit sinabi ni Gray na hindi talaga siya nag-spell. Hinihiling ni Gray na makipaglaban kay Seika, ngunit bago nila magawa, biglang lumitaw si Prinsesa Fiona. Si Gray ang kanyang knight, at sinabi niya sa kanya na matatalo siya sa laban kay Seika, kaya pinatigil niya ang kanilang laban. Nagulat si Seika nang makita siyang nakikinig sa isang tao, at ipinakilala ni Gray si Fiona bilang ang banal na prinsesa, na ikinagulat ng lahat. Habang papunta sila sa loob, nagtaka si Yuki kung ano ang isang banal na prinsesa, at nalaman natin na hindi ito opisyal na titulo. Ngunit siya ay ipinanganak mula sa emperador at isang priestess, kaya siya ay may dugo ng pareho. Nagtataka si Amyu kung bakit nandito ang banal na prinsesa, ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niya itong makilala. Nang makitang kamukha niya ang bayani mula sa mga alamat, naalala ni Fiona ang isang pangitain ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanila na mananatili siya ng ilang araw, at hiniling sa kanila na samahan siya kapag bumalik siya sa kapital. Pagkatapos niyang umalis, naguguluhan si Amyu kung paano nalaman ni Seika na pupunta siya rito. Nakita natin ang ama ni Seika sa kanyang pag-aaral, at sinabihan niya si Addis na malayang magsalita, nagtatanong kung galit ba siya na ipinadala niya si Effa sa akademya. Ngunit mas nagalit si Addis na pinaglilingkuran niya si Seika, dahil nakita niya itong nakakatakot, ngunit sinabi ng ama ni Seika na naging maayos siya sa academy. Lahat sila ay magkasamang naghahapunan, at kakaibang pinag-uusapan ng prinsesa ang tungkol sa muling pagkakatawang tao, ngunit binago ni Seika ang paksa. Pinapurihan siya ng kanyang ama sa kanyang pagsisiyasat sa dragon, at sinabihan siya ng kanyang ina na sumulat sa kanila ng mas madalas. Nagulat si Seika sa narinig niya, dahil palagi siyang hindi pinapansin sa buong buhay niya. Bumalik sa kanyang silid, bumisita si Amyo. Gusto lang niyang tumambay, at tinanong niya kung plano nitong magpatuloy sa karagdagang pag-aaral pagkatapos niyang makapagtapos, na sinasabing malamang na babalik siya sa pagiging isang adventurer. Ngunit naaalala ni Seika ang oras na magkasama silang natigil sa dungeon, at nangako siyang sasama siya sa pakikipagsapalaran, kaya nagpaplano rin siyang maging isang adventurer. Nagulat si Amyu na sineseryoso niya ang kanyang pangako, ngunit natutuwa siyang magkadikit sila. Kinabukasan, ipinakita ni Seika ang prinsesa sa paligid ng bayan. Pinaalalahanan siya ni Gray na iniwan nila ang iba pang mga kabalyero, kaya kailangan nilang panatilihing ligtas ang prinsesa. Ang prinsesa ay kumapit upang sabihin na kunin ang kanyang kamay para hindi siya mawala, at sila ay gagalugarin ang palengke. Sinubukan nila ang ilan sa mga pagkain, ngunit nagsisimula silang mapansin. Habang dumadaan sila sa construction site, may mga troso na biglang nahulog, ngunit ginamit ni Gray ang kanyang wind magic para sirain ito, at gumawa si Amyu ng golem para protektahan sila. Pinasalamatan sila ni Seika sa kanilang tulong, ngunit ang prinsesa ay nagalit sa kanya dahil sa walang ginawa. Binigyan siya ni Seika ng regalo, at tinulungan siyang ilagay ito. Hindi sigurado ang prinsesa sa hitsura niya, ngunit gumagamit si Seika ng mahika para gumawa ng salamin para sa kanya. Sa tingin ni Gray kakaiba ang kanyang magic, ngunit masaya ang prinsesa sa regalo. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita ni Seika si Gray na nagsasanay ng husto, at nakikita niya kung bakit siya pinili ng prinsesa upang maging kanyang knight. Ngunit sinabi ni Gray na hindi siya napili para sa kanyang mga kakayahan, ngunit sa ibang dahilan, na nagpapakita na ang prinsesa ay may kakayahang makita ang hinaharap. Nagtataka si Seika kung totoo ito, ngunit sinabi ni Gray na ang kanyang ina ay isang orakulo, na nakakita ng propesiya ng bayani at ng Demon King. Nagtataka si Seika kung bakit niya sinasabi sa kanya ang lahat ng ito, ngunit binalaan siya ni Gray na huwag humadlang sa kanya.
Kinabukasan, hinanap ng prinsesa si Seika, ngunit gamit ang kanyang mga talisman, naiwasan niya ito. Nagtataka si Yuki kung paano gumagana ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap, na sinasabi na ito ay tulad ng kanyang divination skill. Ngunit ipinaliwanag ni Seika na ang divination ay limitado, gamit ang impormasyon at mga tool upang makakuha ng ilang pananaw, ngunit ang kanyang kakayahan ay ganap na naiiba. Habang naglalakad si Amio, sinurpresa siya ni Seika mula sa bush. Nakatalo lang muli sa kanya si Gray, at kakaiba ito kay Seika, dahil dapat ay mas malakas siya kaysa sa kanya. Binanggit niya na ang prinsesa ay mukhang malungkot na naglalaro ng chess mag-isa, kaya sinamahan siya ni Seika. Mukhang walang handang humamon sa kanya, kaya tinanong niya kung marunong itong maglaro. Ang sabi ni Seika ay baguhan pa lamang siya, kaya binigyan siya ng prinsesa ng partida, na iwan lamang ang kanyang mga pawns. Iniisip ni Seika na ito ay magiging isang panig, ngunit ang prinsesa ay nag-aalok sa kanya ng isang taya, na nagsasabi na ang mananalo ay maaaring humiling ng isang natalo na gawin ang anumang bagay. Nag-aalangan si Seika, kaya sinabi niya sa kanya kung sobra ang kahilingan, maaari siyang tumanggi. Sumang-ayon si Seika, at nagsimula silang maglaro. Habang naglalaro sila, tinanong siya ng prinsesa kung ano sa palagay niya ang pinakamalakas na piraso, at sinabi niya na sila mismo ang pinakamalakas, dahil hindi sila direktang lumalaban, at kinokontrol nila ang lahat ng iba pang mga piraso mula sa mga anino. Sinabi ng prinsesa na karamihan sa mga tao ay tatawagan ang hari o ang Dragon Knights na pinakamalakas, ngunit sa palagay niya ang pinakamalakas na piraso ay ang mga wala sa board. Bukod sa hari at mga sundalo, nariyan ang masa ng mga taong naninirahan sa bansa. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng hari o knight sa kanyang panig, kaya nakuha niya ang suporta ng masa sa halip, at tiwala na siya ay mananalo. Iniisip ni Seika kung iyon ba ang nakita niya sa kanyang hinaharap na paningin, at nagulat siya na alam niya ang tungkol dito. Nagbitiw si Seika mula sa kanilang laro, at gusto ng prinsesa na makuha ang kanyang suporta, kaya tinanong niya ito tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Sinabi niya na gusto niyang iligtas ang mga tao. Inilalarawan ang isang malaking butas na katabi ng mga bata na naglalaro, hindi nila ito napapansin, kaya mahuhulog sila, kaya gusto niya silang iligtas. Ngunit hindi siya makakakuha ng anumang partikular na detalye, nag-aalala na maaari nitong baguhin ang ilang hinaharap. Nang marinig ito, pumayag si Seika na tulungan siya kung paano niya magagawa. Oras na para bumalik sa kapital, at nagpaalam si Luft sa kanila. Nais ni Mabel na manatili siya ng mas matagal, dahil kakapahinga pa lang niya, ngunit ipinaalala ni Seika sa kanya na kailangan niyang bumalik sa kanyang pag-aaral. Umalis sila, at sumakay si Seika kasama si Gray at ang prinsesa, dahil ito ang pinaka-stable na karwahe. Nasorpresa si Gray na may kahinaan si Seika, at binabantayan ni Seika ang kanilang caravan. Biglang may sumabog, ngunit isang decoy carriage lang ang nawasak. Lumabas si Seika, at nakitang inaatake sila ng mga bandido. Inutusan ng pinuno ng bandit ang kanyang mga tauhan na halugugin ang mga karwahe, at iputok ang kanilang mga pana kay Seika. Ngunit naghahanda si Seika para sa kanilang pag-atake, na lumilikha ng magnetic cloud na humaharang sa lahat ng mga arrow. Sinubukan ng mga bandido ang pag-atake gamit ang magic, ngunit madaling hinaranggan ito ni Seika gamit ang kanyang barrier. Nagsimulang lumaban si Gray at ang kanyang mga tauhan, at hiniling ng prinsesa na kunin ng buhay ang mga bandido, kaya ginamit ni Seika ang kanyang vines, na agad na pumipigil sa lahat ng mga bandido. Nakipagkita si Seika sa gang, at nagtataka sila kung bakit sinubukan ng mga bandido na sumalakay gayong mayroon silang hukbo, at kung ano ang kanilang gagawin sa kanila. Si Seika ay tinawag ng prinsesa, na nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Tinanong niya kung alam niya kung sino ang humahabol sa kanya, ngunit napakaraming kaaway niya para malaman kung sino ito. Nagtataka si Seika kung ano ang gagawin niya sa mga bandido, ngunit nahulaan na niya ito, kaya naghanda na siya ng isang grupo ng mga ekstrang karwahe upang dalhin sila pabalik sa kabisera para sa interogasyon. Iniisip ni Seika na maaaring mapanganib kung sila ay makawala, ngunit sinabi ng prinsesa na magbibehave ang mga bandido, dahil naghihintay sila ng kanilang mga reinforcement. Iniisip ni Seika na mas magiging mapanganib sila nito, ngunit sinabi niyang hindi darating ang kanilang mga reinforcements, kaya hindi na kailangang mag-alala. Bumalik sila sa kabisera, at naghiwalay sila ng landas. Pinasalamatan sila ng prinsesa para sa kanilang kumpanya, at ipinaalala niya kay Seika na palagi siyang nasa tabi nito. Nakikita natin ang iba pang grupo ng mga bandido, ngunit tila nakatagpo sila ng grupo ng mga demonyo, at ganap na nawasak. Nagpatuloy sila patungo sa kabisera, determinadong magtagumpay sa kanilang misyon na patayin ang bayani.
Si Seika ay hiniling ng principal na magbigay ng welcome speech sa mga bagong mag-aaral, na sinasabing karaniwan ay isang karangalan ang mapili, bagamat alam niyang wala siyang pakialam dito. Tinanggap ni Seika ang kahilingan, at iniisip ni Yuki kung ayos lang ba talaga ito, dahil ito ang magpapa-stand out sa kanya. Ngunit sinabi ni Seika na hindi ito isang malaking bagay, at iniisip niya kung naglalaro ba siya ng mga bagay na masyadong ligtas pagkatapos ng paraan ng pagkamatay niya sa kanyang nakaraang buhay. Bagamat hindi niya pinagsisisihan ang pakikipagkaibigan sa mga babae, sa tingin niya ay okay lang kahit na siya ay namumukod-tangi. Nag-iisip si Yuki kung haharapin niya ang paparating na banta, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na magiging madali para sa kanya, at walang makakaalam na siya iyon. Nakikita natin ang grupo ng mga demonyo sa labas ng lungsod. Sinabi ng pinuno, si Zor, na walang mga Imperial Guard o high-level adventurer na dapat alalahanin, bagamat may nararamdaman siyang isang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Ipinaliwanag niya ang plano sa iba, sinabing maghihiwalay sila at itataboy ang lahat ng mga estudyante patungo sa gitna ng gusali. Sa puntong iyon, papatayin nila ang lahat at magdudulot ng kaguluhan hanggang sa lumitaw ang bayani. Tiniyak ni Zor na sila ay magtatagumpay, at lahat ay babalik ng sama-sama. Tiwala ang mga demonyo na mananalo sila, at nagsisimulang mag-teleport sa lungsod. Gayunpaman, nang makapasok sila sa loob, nakakita sila ng red mist na tumatakip sa lugar. Napansin ng demonyong si Ganes ang ilang estudyanteng papalapit, at naglunsad siya ng pag-atake gamit ang kanyang apoy. Pero habang papalapit siya, may nakita siyang kakaiba. Habang ginalugad ng witch, si Perseria, at Lonnie, ang beast tamer, ang lugar, pinag-uusapan nila kung paano sila naging mas malakas mula nang sundan si Zor. Bigla nilang napansin ang isang estudyanteng tumatakbo, at sinundan siya ni Lonnie ng kanyang mga lobo. Hinabol nila siya sa usok ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Lonnie na may mali, at tinawag niya ang kanyang mga lobo pabalik, at dinalahan nila siya ng kakaiba. Habang nag-e-explore ang Ogre King na si Modrev, nagtataka siya kung bakit wala siyang nakikitang tao. Bigla siyang inatake, at lumitaw si Mabel sa harap niya. Sa tingin niya ay nagtatrabaho siya para sa Merchants Association, ngunit wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Nagsimula silang makipaglaban, nagpapalitan ng atake, at humanga si Modrev sa kung paano madaling gamitin ni Mabel ang kanyang palakol, na isinasaalang-alang siya bilang kanyang karapat-dapat na kalaban. Tinatangay niya siya, ngunit inihagis ni Mabel ang kanyang mga dagger na hinaranggan ni Modrev gamit ang kanyang braso. Gayunpaman, isinaaktibo ni Mabel ang kanyang mahika, na nagbubuklod sa kanya ng kadiliman, ngunit madaling makalaya si Modrev, dahil mayroon siyang resistance sa lahat ng mahika. Siya ay sumusugod sa kanya, hinahampas ang kanyang club, ngunit nalaman na siya ay kakaibang nawala. Natagpuan ni Zor ang kanyang sarili sa isang kakaibang lokasyon, at dumating si Ganes, na itinuro na hindi ito ang kanilang itinalagang tagpuan, ngunit tila kakaiba silang ginabayan doon, at dumating din ang iba pa nilang mga miyembro. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga kakaibang pagtatagpo, na ipinapakita ang mga talisman na natagpuan ng bawat isa. Sa tingin ni Zor ay may mali, kaya nagutos siya para sa kanilang pag-urong. Gayunpaman, biglang lumitaw si Seika, na nagpapakita na ang bawat taong nakita nila ay isa lamang sa kanyang Shikigami, pero sinabi niya kay Modrev na si Mabel ay totoo. Nakikita ni Modrev na malakas si Seika, kaya nasasabik siyang makipaglaban sa kanya, ngunit agad siyang nawalan ng ulo, habang pinuputol ni Seika ang isa sa kanyang mga talisman, na nagsasabi na ang kanyang pagtutol sa mga sumpa ay napakababa. Natakot si Zor, ngunit sinusugod ni Perseria si Seika, na-activate ang kanyang ikatlong mata, sinusubukang gawing bato, ngunit hindi ito gumana sa kanya, at ipinatawag ni Seika ang isa sa kanyang mga halimaw, na naglabas ng isang napakalaking ahas. Mayroon itong panloob na ikatlong mata, na nagiging sanhi ng paghinto ng kanyang puso, at siya ay bumagsak sa lupa. Ang ahas ni Lonnie ay sumambulat sa lupa, ngunit hindi ito katugma sa kay Seika. Sinubukan ni Lonnie na gamitin ang kanyang kakayahang magpaamo para kaibiganin ang ahas. Tinawag niya ito, ngunit sinabihan siya ni Zor na tumakbo, ngunit huli na at kinain siya ng ahas. Natatawa si Seika na sinubukan niya itong paamuin, ngunit sinabing hindi ito gumana dahil may matinding galit ito sa mga tao. Si Zor ay hindi makapaniwala, nagsisisi na hinamon nila si Seika. Gamit ang kanyang mga espesyal na mata, nakikita niya ang lahat ng kanyang kakayahan, at si Seika ang tunay na Demon King. Sinabi niya kay Ganes na tumakas gamit ang kanyang teleportasyon habang pinipigilan niya si Seika. Ngunit binanggit ni Seika kung paano niya pinoprotektahan si Amyu,
at si Zor ay nalungkot nang malaman na ang Demon King ay sumali sa panig ng mga tao. Sinabihan ni Zor si Ganes na ipakalat ang salita sa kanilang mga kaalyado, at sinubukan niyang huminto para sa oras. Charge niya ang kanyang pag-atake, ngunit ginamit ni Seika ang kanyang mahika at lubos siyang na-overwhelm. Nang maalis ang alikabok, tila nakatakas si Ganes. Sa labas ng lungsod, natitisid si Ganes, at hindi siya makapaniwala na si Seika ang Demon King. Nagulat siya ng isang kuneho sa isang palumpong, ngunit bigla siyang nasaksak sa dibdib, at nagtataka siya kung paano siya inatake. Ngunit nakita natin na isa pa ito sa mga sumpa ni Seika, at kahit si Yuki ay medyo natakot sa kanyang kapangyarihan. Nagmamadaling lumapit si Mabel, nagtatanong tungkol kay Modrev, dahil nag-aalala siya na maaaring umatake siya sa ibang tao. Ngunit sinabihan siya ni Seika na huwag mag-alala, sinabing nahawakan na niya ito, at sinabihan siyang ilihim ito. Maya-maya, ang mga estudyante ay nagkakaroon ng isa pang kapistahan, at iniisip ni Seika kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang talumpati. Tinanong niya si Amyu kung ano ang naramdaman niya noong kailangan niyang magbigay ng talumpati, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang pananalita ay nag-ambala ng mga demonyo. Ngunit sasabihin sana niya ang tungkol sa pagpapalakas ng sama-sama, at pagiging mga kasama sa lahat. Naghahanda si Seika para sa kanyang talumpati, ngunit biglang may mga knight na hamarang, hinahanap si Amyu. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at sinabi sa kanya ng mga knight na siya ay sinisingil ng mga krimen laban sa imperyo, na sinasabi na pinatay niya ang isang demon emissary, ngunit nalilito si Amyu sa kanyang tinutukoy, at inaresto siya ng mga knight. Naghahanda si Mabel na lumaban, ngunit sinabihan siya ni Seika na huminto, sinabi na inosente si Amyu, kaya wala silang dapat ipag-alala, at si Amyu ay kinuha. Nakipagkita si Seika sa principal, at alam nila na sinusubukan ng imperyo na e-frame si Amyu. Napansin ni Seika na kakaiba na sinusubukan ng imperyo na tanggalin ang bayani, at sinabi ng principal na ginagawa niya ang lahat ng kanyang maitutulong kay Amyu, binalaan si Seika na huwag gumawa ng anumang bagay na minadali. Ngunit tila may ibang plano si Seika, nagdududa sa kanyang kakayahang iligtas si Amyu. Nang umalis si Seika sa opisina, sinabihan niya sina Effa at Mabel na huwag mag-alala, dahil ang principal ay nagtatrabaho upang iligtas siya, at dapat silang magtiwala sa kanya. Gayunpaman, sa gabi, ipinatawag ni Seika ang kanyang dragon, na hindi pa rin sumusunod sa kanyang bagong katawan. Pinilit niya itong kilalanin siya, at lumitaw si Yuki, nagbabala sa kanya na huwag pumunta, at nagmumungkahi na dapat siyang sumuko sa pagliligtas kay Amyu. Iniisip niya na kung gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan upang malutas ang problema, maaaring kumilos ang bansa laban sa kanya, at mamamatay siya tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit walang pakialam si Seika, sinabi niyang sisirain niya ang sinuman sa kanyang daan. Napansin ni Yuki na galit siya, iniisip ang kanyang nakaraan, at sinabi niya sa kanya na muling isaalang-alang. Ngunit sinabi niya sa kanya na alamin ang kanyang lugar bilang pamilyar, at inutusan niya ang kanyang dragon na magtungo sa kabisera. Samantala, nakita natin si Amyu na nakakulong, iniisip ang pag-aalala ng mga kaibigan niya para sa kanya, at umaasang makikita niya ulit si Seika, ngunit bigla siyang nakatanggap ng bisita. Lumipad si Seika patungo sa kabisera, inilabas ang kanyang mga talisman na nagbabago, at tinulungan siyang tumingin sa paligid upang mahanap si Amyu. Bumaba siya sa kastilyo, at hindi humanga sa kanilang seguridad. Gayunpaman, napansin siya ng gwardya, na sumipol, at ilang mga mamamana ang pumwesto. Binaril nila si Seika, ngunit tinawag niya ang kanyang magnetic cloud, na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng mga arrow. Patuloy ang pagbaril nila sa kanya, kaya ibinagsak ni Seika ang dalawang malalaking bato sa kanila. Habang siya ay patuloy na pasulong, mas marami pang mga gwardya. Tinanong nila siya kung ano ang gusto niya, ngunit sinabi niya sa kanila na umalis sa daan, na sinasabing bubuhayin niya ang mga sumusunod sa kanya. Binaril siya ng mga gwardya ng nagninangas na mga palaso, at napilitang umiwas si Seika. Gumanti siya gamit ang kanyang White Inferno, na agad na nagwasak sa mga gwardya. Gayunpaman, patuloy ang pagbaril ng mga gwardya, at pinatawag ni Seika ang isa sa kanyang mga demonyo, na pinutol ang mga gwardya sa isang iglap. Ang lahat ng mga gwardya ay umaatake sa kanya, ngunit sinunog silang lahat ni Seika gamit ang kanyang apoy. Sa kalaunan ay naabot niya si Amyu, sinisira ang kanyang selda, at sinabi sa kanya na naroon siya upang iligtas siya. Nag-aalala si Amyu na magkakaroon siya ng problema dahil sa pagtatakas sa kanya, ngunit sinabi ni Seika sa kanya na ang kanyang buhay ay nakataya. Iniisip ni Amyu na lilinisin nila ang kanyang pangalan at magiging maayos siya, na sinasabihan siyang umuwi.
Ngunit inihayag sa kanya ni Seika na siya ang bayani, kaya hindi gaanong simple ang mga bagay. Nalilito si Amyo, at ipinaliwanag ni Seika na bawat ilang daang taon, muling nagkatawang tao ang bayani at hari ng demonyo, at siya ang kasalukuyang cycles reincarnation ng bayani, at sinasadya ng imperyo na alisin siya. Biglang napansin ni Seika na may papalapit, at ito pala ay si Gray. Iminumungkahi ni Seika na may utang pa siyang laban kay Gray, ngunit biglang lumitaw si Prinsesa Fiona na nagsasabing gusto lang niyang makipag-usap. Masasabi ni Seika na may mga tauhan siya sa labas, ngunit alam niyang walang makakatapat sa kanya. Tinanong ni Seika kung bakit niya sinusubukang patayin si Amyo, kung ang Diablo ang dapat niyang kalaban. Ipinaliwanag ng prinsesa na bagaman ang bayani ay minsang nagligtas sa bansa laban sa mga Diablo, ngunit sa kasalukuyang panahon, ang imperyo at ang mga Diablo ay parehong may hukbo, at walang magkabilang panig ang nagnanais ng digmaan, kaya't ang konsepto ng bayani at hari ng Diablo ay mga relics lamang ng nakaraan. Iniisip ni Seika kung ganoon nga, hindi pa rin kailangang patayin si Amyo. Ngunit ipinaliwanag ng prinsesa na ang pag-iral ng bayani ay maaaring ang mitya na nagpapasiklab ng digmaan, na nagmumungkahi na kahit na ang mga demonyo ay sinusubukang tapusin siya, hindi upang makakuha ng isang kalamangan, ngunit upang maiwasan ang mga spark ng digmaan. Iniisip ni Seika kung hahayaan na lang ba niyang isakripisyo si Amyo para mapanatili ang kapayapaan, ngunit nanumpa ang prinsesa na sinusubukan niyang iligtas si Amyo. Sinabihan niya si Seika na umatras, sinasabing hindi siya mananagot sa kanyang mga aksyon, at nangakong gagawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para iligtas si Amyo. Ngunit napagtanto ni Seika na minamanipula niya sila mula noong una silang nagkita, kaya hindi siya nagtitiwala sa kanya. Ipinaalala sa kanya ng prinsesa ang kanyang pangako na susundin ang kanyang utos sa pagkatalo sa chess, ngunit tumanggi si Seika na magtiwala sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, ginabayan sila ng prinsesa palabas ng palasyo, kung saan mayroon siyang karwahe na inihanda para sa kanila, na nagre-rekomenda na magtungo sila sa malayang lungsod ng Lacona. Habang naghahanda silang umalis, pinasalamatan ni Amyo ang prinsesa para sa kanyang balabal, dahil bumisita siya noong nakakulong si Amyo. Habang nagpaalam sila, masama ang pakiramdam ni Seika sa hindi pagtupad sa kanyang pangako, kaya nagpasya siyang bumawi. Nagpatawag siya ng maraming pinto, na naglalabas ng napakaraming talisman, na lumilikha ng field na nagbabalik ng lahat ng napatay niya. Nagulat ang prinsesa, sinabing sinisira nito ang kanyang mga plano, dahil naghanda siya ng cover story tungkol sa pag-atake ng halimaw, at humingi ng paumanhin si Seika, at sinabing mayroon siyang magandang intensyon. Umalis sina Seika at Amyo sa kabisera, at naisip ni Seika na si Mabel at Effa ay nag-aalala sa kanila. Masama ang pakiramdam ni Amyo tungkol sa pag-drop out sa akademya dahil malapit na silang magtapos, ngunit inaasahan nilang maging mga adventurer. Nakita natin ang prinsesa na nagpapadala ng liham, na nagpapaliwanag ng sitwasyon kina Mabel at Effa. Sa kalaunan ay narating ni Seika at Amyo ang malayang lungsod. Nakakita sila ng kaguluhan, at nagulat sila nang makitang nandoon na sina Mabel at Effa, at tuwang-tuwa sila sa muling pagsasama. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Sana ay nagustuhan mo ang video. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.